Si Makami Satoru ay isang 37 taong gulang na lalaki, na namumuhay ng disente sa modernong panahon ng Tokyo, at ang pinakamalaking tagumpay niya ay hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkabirhen. Halatang medyo naiinggit siya nang ipakilala siya ng kanyang office mate sa kanyang kaakit-akit na fiancé, at gusto nilang isama siya sa tanghalian para ipagdiwang ang kanilang engagement. Ngunit sa sandaling iyon, isang baliw na umaatake ang tumakbo patungo sa kanila gamit ang isang matalim na kutsilyo, at itinulak ni Makami ang kanyang kasama sa opisina mula sa kapahamakan, at nauwi lamang sa pananaksak sa kanyang likod. Ang pagkawala ng dugo ay malubha at nagpapainit ito sa kanyang katawan, sabi niya na ayaw niya ng ganitong pakiramdam, at biglang may boses sa loob ng ulo niya na sumagot na naiintindihan nito ang mga tagubilin at nabigyan siya ng heat resistance. Ngayon, wala siyang ideya tungkol sa kung ano ang nangyayari, at habang iniisip niya ang lahat ng mga bagay na hindi niya gusto, nakakakuha siya ng resistance laban sa mga ito. Ang boses ay nagsasabi sa kanya na siya na ngayon ay hindi tinatablan ng pananaksak, iba pang pisikal na pinsala, sakit, at kahit lamig. Ngunit napagtanto ni Makami na tiyak na mamamatay siya. Sinabihan niya ang kanyang office mate na sirain ang hard disk sa kanyang personal computer kung saan nakatago ang kanyang. Alam mo na yun. Nagsisisi pa rin siya na mamamatay siyang birhen. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong maipanganak muli, gusto niyang maging mas agresibo at ligawan ang bawat magandang babae na nakikita niya. Naririnig siya ng boses sa kanyang ulo at nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasanayan predator. Tila ang pagkawala ng masyadong maraming dugo ay nagdedeliryo kay Makami, at sinabi niya na kung ang isang tao ay birhen sa kanyang edad, dapat siyang ikumpara sa isang sage, at mayroon siyang potensyal na maging isang mahusay na sage. Muli siyang narinig ng boses at binibigyan siya ng kakaibang kasanayang Great Sage. Ngunit sa wakas ay nawala na niya ang mga huling piraso ng kanyang HP, at siya ay namatay. Ngunit pagkatapos, isang bagong buhay ang magsisimula para sa kanya, isa sa mundong hindi niya alam, isang mundong puno ng mahika, mga halimaw, mga mythic beast, at mga bagay na higit pa sa naiisip niya, ay nasa paligid niya. Ngunit sa ngayon, wala man lang makita si Makami at nagtataka kung nasaan siya. Ang huling natatandaan niya ay may narinig siyang boses sa kanyang ulo, at pagkatapos ay naalala niyang patay na siya, ngunit hindi iyon sapat para mawala ang kanyang panik. Siya ay muling nagkatawang tao bilang isang slime at nasa isang kuweba ngayon. Ngunit kailangan niya ng ilang pagsubok at pagkakamali upang makilala ang kanyang kapalaran dahil halos wala siyang pandama maliban sa paghawak. Ang pinakamalaking pahiwatig sa kanyang kondisyon ay ang katotohanan na ang isang halaman ay natutunaw at tumatagos sa loob ng kanyang katawan sa sandaling mahawakan niya ito, at ang kanyang katawan ay ngayon ay walang anyo, nababanat, at tumatalbog. Sa sandaling kinumpirma niya na siya ay slime, siya ay lubos na nanlulumo, ngunit siya ay nasasanay ng mabilis. Ang kanyang bagong katawan ay medyo comfortable dahil hindi niya kailangan kumain o matulog. Ngunit kumakain siya ng maraming halaman na makikita niya sa paligid niya dahil wala siyang ibang magawa. Ngunit hindi siya naglalabas ng anuman at nagtataka kung saan napupunta ang lahat ng pagkain. Nakakuha siya ng sagot mula sa boses sa loob ng kanyang ulo, napunta ito sa kanyang walang limitasyong tiyan, na bahagi ng kanyang natatanging kasanayang predator. Nalaman niya na ang boses ay ang epekto ng kanyang pangalawang natatanging kasanayang Great Sage. Natutunan niya ang tungkol sa kasanayang predator, kung saan maaari niyang kainin ang anumang bagay, pag-aralan at maunawaan ang mga kasanayan nito, at gayahin din ang hitsura nito. Sinubukan niya ito sa mga halaman na kakakain lang niya at nalaman na tinawag itong hypocute herb na tumutubo lamang sa mga lugar na mayaman sa mga magic at ginamit bilang sangkap sa mga healing potion. Hiniling ng ating bayani sa Great Sage o Alexa, na ipaliwanag sa kanya ang mga magic heals na parang siya ay 5 taong gulang, at sinabi niya sa kanya na sila ang mga magic particle na naging mga bloke sa lahat ng aspeto ng buhay. Nakarating siya sa konklusyon na maaari siyang mag-imbak ng mga potion ng gamot sa loob ng kanyang katawan, na sinasang ayunan ni Alexa. Kaya't nagpa siya siyang kainin ang bawat halaman sa kuweba at iimbak ang mga ito upang magamit mamaya. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isang kumikinang na bato na tinatawag na Magi Stone Orb, na kung saan ay lubos na mahalaga at kumakain ng lahat ng ito. Sa kanyang eating spree, nawalan siya ng balanse at nahulog sa isang lawa, na pag-alaman niyang di niya kayang lumangoy, pero buti na lang, hindi ganoon kalalim ang lawa. Nakaisip siya ng matalinong ideya at gumagamit ng tubig bilang isang jet stream upang itulak ang kanyang sarili, at sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, nagkakaroon siya ng kasanayan upang gawin iyon.
Nawalan siya ng kontrol at inilunsad ang kanyang sarili ng diretsyo patungo sa isang hindi nakikitang harang. Nararamdaman niya ang epekto ngunit walang sakit, at ipinaalam sa kanya ni Alexa na mayroon siyang kakayahan sa pagpapawalang bisa ng sakit ngunit magkakaroon pa rin ng pinsala mula sa mga epekto. Ngunit pagkatapos, may tumawag sa kanya na Little One at nagtanong sa kanya kung naririnig niya siya. Kahit papaano ay naririnig siya neto, ngunit hindi siya makasagot dahil wala siyang bibig. Kahit na ang estranghero ay humihiling sa kanya na sabihin ang isang bagay, hindi siya maaaring sumagot at inasinta siya sa loob ng kanyang isip para lamang malaman na naririnig ng estranghero ang kanyang iniisip. Ang mukhang mapanganib na estranghero na ito ay galit at nag-aalala ng malakas sa buong kuwebo, ngunit ang kanyang galit ay napalitan ng saya nang mapagtanto niyang hindi siya nakikita ng maliit na slime. Sinabi ng estranghero sa ating bayani na magpapakita siya sa kanya, ngunit mayroong dalawang kondisyon para doon. Una, hindi siya dapat matakot sa kanya kapag nakita niya siya, at pangalawa, pupunta siya para makipag-usap sa kanya ng madalas, katulad ng jowa mong sobrang clingy. Kailangan lang niya iyon dahil 300 taon na siyang nakakulong at nababagot ng mag-isa. Bueno, tinatanggap ng slime ang kanyang deal, at sinabi sa kanya ng estranghero ang tungkol sa kasanayan sa magic sense na magagamit niya upang makita ang mga kasanayan sa magic sa hangin. Sinusubukan niya ito at madaling madama ang mahika, na nagbibigay sa kanya ng regalo ng paningin. Sinabi sa kanya ni Alexa na nakuha niya ang dagdag na kasanayan magic sense at ipinapaliwanag na ang mga karagdagang kasanayan ay mas malakas at mahusay kaysa sa mga normal na kasanayan. Ngayon, makikita na ng ating bayani ang kahangahangang mundo sa paligid niya at pumunta siya upang tingnan ang kanyang sarili sa lawa upang makita na siya ay isang slime. Bumalik siya upang makita ang estranghero, at tila sisirain niya kaagad ang unang kondisyon ng kanilang Kaisendoon dahil sa takot nang makita niya ang isang dragon sa kanyang harapan. Formal na ipinakilala ng dragon ang kanyang sarili bilang Storm Dragon Veldora, isa sa 4 na dragon sa mundong ito. Nagtataka si Veldora kung paano magkakaroon ng kamalayan sa sarili at kakayahang mag-isip si Slime. Isinalaysay ng ating bayani sa dragon ang kanyang kwento ng muling pagkakatawang tao bilang isang slime. Sinabi sa kanya ni Veldora na hindi pangkaraniwan para sa sino man na muling magkatawang tao sa mundong ito dahil ang mga kaluluwa ng tao ay hindi sapat na malakas upang dalhin ang stress ng transportasyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga tao mula sa ibang universo ay hindi pumunta dito. Dumating sila dito kasama ang kanilang mga katawan bilang mga tao mula sa ibang mundo at nagkamit ng mga espesyal na kakayahan nang makarating sila dito. Natutuwa ang ating bayani na malaman na maaaring makakita siya ng ilang kababayan dito, at sa palagay niya ay dapat niyang puntahan at hanapin sila. Ngunit dahil ito ay nagpagalit kay Veldora, nagpa siya ang slime na samahan siya ng ilang sandali pa. Pagkatapos ay excited na binibigkas ng dragon ang kanyang kwento, 300 taon na ang nakalilipas, nasunog niya ang isang lungsod ng hindi sinasadya, at isang bayani ng tao na biniyayaan ng banal na kapangyarihan ang dumating at tinalo siya. Kahit na sa simula ay minamaliit ni Veldora ang bayani, sapat na ang kapangyarihan niya para talunin ito, kahit na seryoso ito, at pagkatapos ay gumamit siya ng malakas na kasanayan sa pagbigkis na tinatawag na unlimited imprisonment para mahuli siya. Iniisip ng ating bayani na ito ay medyo malupit at nalaman na ang mundong ito ay sumusunod sa prinsipyo ng kaligtasan ng pinakamatibay. Ngunit pagkatapos ay inisip niya kung gaano ka-boring ang kanyang buhay dahil wala siyang kasintahan sa loob ng 37 taon, at nag-iisa si Veldora sa loob ng 300 taon. Hindi maisip ang kanyang pagkabagot at kalungkutan. Kaya, sabi ng ating mabait na bayani na dapat silang maging magkaibigan. Ang dragon ay unang human gal, na nagsasabi kung paano ang isang slime ay maaaring subukang makipagkaibigan sa kanya, ngunit pagkatapos ay namula siya habang sinasabi na kung ipipilit niya ng labis, maaari itong isaalang-alang. Sa kabutihang palad, naunawaan ng ating bayani ang kanyang ugali. Sinabi niya kay Veldora na pinipilit niyang makipagkaibigan sa kanya. Nagkamayan sila at naging magkaibigan. Ngayong magkaibigan na sila, mas masama ang pakiramdam ng ating bida sa pagkakakulong ng dragon. Sinabi niya na mayroon na lamang siyang 100 taon na halaga ng mahika bago maubos ang kanyang kapangyarihan at siya ay mamatay, at siya ay magpapasalamat kung matutulungan siya ng slime na makahanap ng paraan. Walang matibay na plano ang ating bayani, kaya sinubukang lamunin ang unlimited imprisonment gamit ang predator ngunit nabigo.
Sinimulan ni Alexa na suriin ang mga posibilidad at dumating sa konklusyon na kung masusuri ang bilangguan mula sa loob at labas, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong masira ito. Hindi ito ma-analyze ni Veldora mula sa loob dahil selyado na rin ang kanyang kakayahan, ngunit maaari pa rin niyang ibigay ang impormasyon sa slime kahit na magtatagal iyon. At may plano ang ating bida na maghanap ng iba pang bayani, kaya nagbigay siya ng mungkahi kay Veldora. Gusto niyang makapasok siya sa tiyan niya. Ang kanyang plano ay gamitin ang kanyang kakayahan bilang isang predator upang pag-aralan ang unlimited imprisonment mula sa labas habang sinusubukan ni Veldora na sirain ito mula sa loob. At dahil nasa tiyan na siya, hindi siya mawawala kahit hindi masira ang kulungan. Si Veldora ay lubos na nagtitiwala, at sa palagay niya ang ganitong paraan upang sirain ang bilangguan kasama ang isang kaibigan ay mukhang mas masaya kaysa sa paghihintay sa mga bagay na mangyari. Ngunit bago sila makarating doon, gusto niyang bigyan ng pangalan ang kanyang slime na kaibigan, na magbibigay sa kanya ng banal na proteksyon, at gusto rin niyang makakuha ng pangalan mula sa kanya bilang kapalit. Gusto ni Veldora ng isang maganda na apelyido, at dahil siya ang Storm Dragon, pinangalanan siya ng ating bayani na Tempest, na sa tingin niya ay isang kamanghamanghang apelyido, at malugod itong tinanggap. At pagkatapos ay pinangalanan niya ang slime na Rimuru, sila na ngayon sina Rimuru Tempest at Veldora Tempest. Ngayong may pangalan na siya, sinimulan na niya ang planong palayain si Veldora sa kanyang unlimited imprisonment. Inunat at nilalamon niya ang buong kulungan at binigay kay Alexa ang gawain na pag-aralan ito. Ang pagkawala ng halimaw na si Veldora ay yumanig sa mundo. Ikinulong siya sa Great Forest of Jura, na kinaroroonan ng ilang bansa, at hindi pa alam ni Rimuru ang kaguluhang kumakalat doon dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang kaibigan. Ngayon, gumagala si Rimuru sa kuweba, sinusubukang maghanap ng labasan habang kinakain ang lahat ng ores at halaman at iniimbak ang mga ito sa kanyang tiyan. Medyo naglalaro siya ng tubig at nagkakaroon ng kasanayang lumangoy at gamitin ito bilang talem. At ngayon, ang tatlong water-related skills na pinagsama-sama niya para maging extra skill ng water manipulation. Pagkalipas ng ilang araw, nahanap niya ang unang nabubuhay na nilalang sa kuweba na ito, bukod kay Veldora, ay isang halimaw na tinatawag na Black Serpent, at kahit na natakot si Rimuru sa simula, ang isang tama ng talim ng tubig ay sapat na upang patayin ang ahas. Pagkatapos nito, kinakain at pinag-aaralan niya ito para makuha ang kakayahan nito at ang kakayahang gayahin ang ahas. Nagpa siya si Rimuru na manghuli ng higit pa sa kanila upang makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na kasanayan. Siya ay nakikipaglaban sa isang nakabaluti na butiki, isang alupihan, at isang itim na gagamba, at mula sa gagamba, nakuha niya ang kakayahang gumamit ng malagkit na mga sinulid, na ginagamit niya upang gayahin si Spider-Man at madaling gumalaw sa kuweba. Pagkatapos ay nangangaso siya ng isang higanteng paniki at nakakuha ng kasanayang gumamit ng mga ultrasonic wave na nagbibigay din sa kanya ng kakayahang magsalita. At pagkatapos ng maraming linggong pag-alagala sa kuweba, sa wakas ay dumating si Rimuru sa isang higanteng kahoy na pinto na siyang labasan. Bigla itong bumukas, at iniisip niya kung ito ay isang automatikong pinto, ngunit hindi iyon totoo. May tatlong adventurer dito na scout the cave. Nagtago si Rimuru sa likod ng isang bato at nalaman na narito sila para imbestigahan ang tumaas na aktibidad ng mga halimaw pagkatapos mawala si Veldora. Naiintindihan niya ang mga ito dahil sa kanyang magic sense at nakakausap pa nga sila, ngunit sumuko siya sa pakikipag-usap sa kanila, sa takot na baka maging marahas sila. Ang partido ng tatlong adventurer ay naging invisible salamat sa pagiging stealth ng scout, at sa pagpasok nila sa loob ng kuweba, umalis si Rimuru sa labas. Nakikita niya ang bukas na kalangitan pagkatapos ng mga linggo at gumagala sa kagubatan habang iniisip ang tungkol kay Veldora. Gusto niyang mang-alap na maraming kawili-wiling kwento na sasabihin sa kanyang pagbabalik, at ang simula ng isang kwento ay dumating kaagad. Isang grupo ng mga goblin ang lumitaw sa harap niya, sila ay armado at handang lumaban, ngunit higit pa doon, sila ay natatakot. Tinatawag nila si Rimuru na malakas, at nang mapagtanto niya iyon, binati niya sila, hindi na malaya na masyadong malakas ang kanyang boses hanggang sa lumuhad ang lahat ng goblin. Tinanong sila ni Rimuru kung bakit sila nandoon, at sumagot ang kanilang pinuno na pumunta sila rito dahil nararamdaman nila ang isang malakas na halimaw. Hindi maintindihan ni Rimuru na siya ang pinag-uusapan nila hanggang sa malinaw nilang ipaliwanag ang mga bagay-bagay, ngunit ngayong nasaksihan na nila ang kanyang lakas, humingi sila sa kanya ng pabor.
Dinala nila siya sa isang mabahong kubo sa nayon ng goblin, at binati ng mahina at mahinang elder ng nayon at ng kanyang anak si Rimuru. Itinuring nila si Veldora bilang kanilang Diyos mula noong inilayo niya ang mga halimaw at iba pang mga panganib, ngunit bigla siyang nawala noong isang buwan, at ngayon ay sinimulang salakayin sila ng mga halimaw. Wala silang paraan para lumaban, at iyon ang gusto nilang tulungan sila ni Rimuru. Sigurado sila na hindi lang siya basta slime. Imposibleng maniwala ang sino man matapos makita ang kanyang aura. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Rimuru ang tungkol sa kanyang aura, kaya tinitingnan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang magic sense. Isang nakakatakot na aura ang lumalabas mula sa kanya, na sapat na upang pawisan siya. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit takot ang mga goblins, ngunit kumilos siya na parang alam niya ito sa lahat ng panahon at naghihintay na mahanap siya ng mga ito. Sinabi sa kanya ng pinuno ang tungkol sa mga lobo na sumalakay sa kanilang nayon at tungkol sa grupo ng magigiting na mga goblin na nakipaglaban sa kanila. Pinamunuan sila ng isang goblin na nagngangalang Rigor na siyang panganay na anak ng pinuno at nagbuwis ng buhay upang maghatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga lobo. Nalaman ni Rimuru na mayroon lamang 60 goblins na may kakayahang lumaban, habang ang mga lobo ay nasa 100. Naawa siya sa mga goblin, ngunit hindi niya maipapangako na tutulungan sila ng ganoon kadali dahil kailangan din niyang mag-ingat sa kanyang posisyon. Tinanong niya ang punong nayon kung ano ang magiging kabayaran niya sa pagliligtas sa nayon. Ang mga goblin ay mahirap at walang maibigay, kaya yumuko ang pinuno, sinabing may aalay lamang nila ang kanilang hindi natitinag na katapatan kay Rimuru. Hindi niya kayang tumanggi sa mga taong may ganoong kataas na pag-asa sa kanya. Sinabi niya sa mga goblin na hindi nila kailangang magpanik. Lalaban siya sa tabi nila at poprotektahan sila kapalit ng kaibigan niyang si Veldora. Talagang nagpapasalamat ang mga goblin, at iniyuko nila ang kanilang mga ulo, na nanunumpa ng kanilang katapatan sa kanya. Pinagsasama-sama ni Rimuru ang lahat ng mga goblin na maaaring lumaban, ngunit walang maraming nangangakong kandidato doon. Pagkatapos ay pumunta siya sa shed kung saan ginagamot ang lahat ng sugatang mandirigma. Pagdating niya sa kulungan, nilalamon niya ang mga sugatang goblin, itinapon ang mga gamot na nakapagpapagaling mula sa mga halamang gamot na kanyang kinain, at iniluwa ang mga ito na ganap na gumaling. Sa ganitong paraan, napapagaling niya ang lahat ng nasugatang goblin, at muli ang mga goblin ay natulala sa kanyang mga kakayahan. Sa higit pang mga kaalyado upang lumaban sa tabi, nagpa siya si Rimuru na lumikha ng isang bakod at patibayin ang depensa ng nayon. Sa gabi, ang mga lobo ay nagmamadali upang sirain ang nayon at makahanap ng mga goblins na nagbabantay at isang pansamantalang bakod. Nasa harap nila si Rimuru, at sinabihan niya silang umatras kung gusto nilang mabuhay sa ibang araw. Ngunit minamaliit siya ng pinuno ng mga lobo, sa pag-aakalang isa lamang siyang normal na slime. Inutusan niya ang kanyang pack na salakayin ang nayon, ngunit sinasaktan nila ang kanilang mga sarili habang tumatakbo sila sa mga sinulid na bakal na itinali ni Rimuru sa bakod. Ang mga goblins ay bumaril ng mga palaso sa mga nasugatang lobo, na tinapos sila ng tuluyan. Binibigyan niya ang natitirang mga lobo ng opsyon na sumuko o mamatay, umaasa na pipiliin nila ang unang opsyon at tumakbo palayo sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Nilalamon niya ang katawan ng kanilang pinuno, nakakuha ng mga kasanayang partikular sa mga lobo, at pagkatapos ay nag-transform siya bilang isang lobo. Ginagamit niya ang kanyang skill na menes at umuungol ng malakas na nagbibigay ng pagkakataon sa mga lobo na tumakas. Ngunit sa halip na gawin iyon, yumuko sila sa harap ni Rimuru at sumuko sa kanya. Ang digmaan ay nanalo, ngunit ngayon ang mga lobo ay naging mga kampan ni Rimuru. Mabilis na nakalimutan ang kanilang mga pagkakaiba sa mga goblins, ang mga numero ng mga lobo ay tumutugma sa mga goblins, at nagpa siya si Rimuru na ipares sila. Nais din niyang kunin ang mga trabahong pang-administratibo ngunit nahihirapan siyang tugunan ang mga goblin dahil wala silang mga pangalan. Kahit na sinabi ng pinuno na maaari silang makipag-usap sa isa't isa kahit na walang mga pangalan, sinabi ni Rimuru sa kanila na pangalanan niya silang lahat para lamang sa kanyang kaiganhawahan. Gulat na gulat at super excited ang mga goblin. Pumili sila sa harap ng Rimuru, kasama ang pinuno na nangunguna sa daan. Nalaman ni Rimuru na ang pangalan ng anak ng pinunong namatay sa labanan ay Rigor, kaya ipinasa niya ang pangalang iyon sa pangalawang anak ng pinuno. Pinangalanan din niya ang punong Rigird, at ang mag-ama ay lubos na nagpapasalamat dito.
Para sa natitirang mga goblins, gumagamit siya ng isang simpleng template. Inilalagay niya ang anumang tunog na pumapasok sa isip pagkatapos ng salitang gob, at binibigyan sila ng mga pangalan tulad ng gobta at iba pa. Tuwang-tuwa ang mga goblin, at nakonsensya si Rimuru na hindi siya naglalagay ng sapat na pagsisikap sa kanilang mga pangalan. Ngunit pagkatapos ay tinanong siya ng punong Rigird kung ayos lang ang pagpapangalan sa lahat ng mga goblins ng sabay-sabay. Iniisip ni Rimuru na walang problema dito. Tapos na ang mga goblin, at turn na ng mga lobo. Ang unang nasa linya ay ang anak ng amo, at masasabi ni Rimuru mula sa kanilang kamakawag na mga buntot na tila wala sa mga lobo ang may sama ng loob sa kanya. Pinangalanan niya ang anak ng amo na Ranga, at pagkatapos ay biglang nagsimulang matuno habang nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at nanlalabo ang kanyang paningin. May matarik na presyo na babayaran para sa pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw. Kumonsumo ito ng maraming mahika. Naabot ni Rimuru ang kanyang limitasyon, na humahantong sa pag-activate ng sleep mode upang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Siya ay ganap na muling nabuhay makalipas ang 3 araw. Binati siya ng isang acute at well-endowed goblin girl. Walang ideya si Rimuru kung sino ang babae. Umalis ang babae para tawagan si Rigird, at laking gulat ni Rimuru nang makita siyang nagbagong anyo bilang isang matangkad na makhong goblin. Tinanong niya siya kung ano ang nangyari dito, at ipinaliwanag ni Rigird na karaniwang walang pangalan ang mga halimaw, at ang pagbibigay ng pangalan sa isang halimaw ay nagpapataas ng ranggo nito at nagiging sanhi ng pagunlad nito. Sa sandaling sabihin niya ito, si Ranga ay bumagyo sa silid, at ngayon siya ay isang unicorn na lobo na maaaring gumawa ng isang bagyo sa pamamagitan lamang ng pagpunas ng kanyang buntot. Lumabas si Rimuru para malaman na ang mga goblins ay naging bagong species. Ang mga lalaking goblin ay naging hobgoblins, at ang mga babae ay naging goblines. At kahit na isang lobo lang ang pinangalanan ni Rimuru, nag-evolve ang lahat ng lobo dahil konektado sila at maaaring ibahagi ang pangalan. Hindi na sila lobo ngunit naging Tempest Wolves. Ngayon si Rimuru ang namamahala sa nayon at nagtatakda ng 3 panuntunan na dapat sundin ng lahat. Rule number 1, walang umaataking tao. Rule number 2, bawal mag-away sa kanilang mga sarili. At pangatlong panuntunan, bawal minamaliit ang ibang lahi. Ang unang tuntunin ay lalong mahalaga dahil ang mga tao ay naninirahan sa malalaking grupo at ang pananakit sa kanila ay maaaring mag-anyaya ng matinding paghihiganti na kahit na ang malakas na slime ay hindi kayang hawakan. Pagkatapos nito, ipinagkatiwala ni Rimuru ang mga responsibilidad ng nayon at idineklara si Rigird, ang Goblin Lord, na napaiyak nang marinig ito. Ang iba pang mga goblin at lobo ay nakakakuha din ng mga tungkulin ng mga gwardya, ngunit mayroon silang malubhang problema sa tirahan at pananamit. Isang pangkat ng mga goblin ang gumagawa ng bahay na gumuho ilang sandali matapos itong makumplito, at naisip ni Rimuru na kahit na ang mga pugad ng ibon ay mas matibay kaysa dito. Isa pa, masyadong revealing ang mga damit ng goblins, pero wala silang craftsman na makakagawa nito dito. Gayunpaman, mayroong isang karera kung saan sila nakipag-ugnayan noon, at sila ay lubos na sanay sa paggawa ng iba't ibang mga item. Ito ang mga dwarf ng Dworgen, na kilala sa kanilang maalamat na craftsmanship at metalurhiya. Si Rimuru ay sobrang nasasabik at nagpas siyang makipag-ugnayan sa kanila. Para doon, umalis siya patungo sa lungsod ng mga goblin kasama ang ilang mga goblin at lobo. Isang goblin na nagngangalang Gobta, na nakapunta na dati sa Dworgen, ang nagsisilbing gabay ni Rimuru, habang si Rigird at 2 pang goblin ang kanyang mga bantay. Sa gabi, tinanong niya si Gobta tungkol sa kaharian ng Dwarven, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang advanced na teknolohikal na binagong sistema ng kuweba kung saan ang mga dwarf, tao, elves, at iba pang lahi ay magkasamang nakatira. Ang Dwarven ay isang lungsod na may malayang kalakalan, at kahit na ang mga halimaw ay maaaring makapasok dito. Ang paglalakbay ay tumatagal lamang ng 3 araw gamit ang mga wolf, at nang makarating sila sa Gate of Dwarven, iniisip lang ni Rimuru ang mga magagandang elves sa halip na ang mga dwarf artisan. Nagpasya siyang pumunta sa lungsod na si Gobta lamang ang kanyang kasama. 2 taong masasamang tao ang dumating na naghahanap ng gulo, at plano nilang i-bully ang inaakala nilang pangkat ng mahinang goblin at slime. Sinabi sa kanila ni Rimuru na siya ay isang mabait na tao o slime, handa niyang palayain silang mapayapa.
Ngunit ang mga thugs ay labis na minamaliit at tinatawag siyang isang mahinang nakakaawa na halimaw na nag-iiwan kay Rimuru na walang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang kasanayan sa paggaya at maging isang mabagsik na bituin na parang lobo na si Ranga, na mas malaki kaysa sa mga thug. Inaatake siya ng kanilang mga kasama, ngunit ang matigas na balat ng lobo ay hindi tinatablan ng kanilang kalunos-lunos na pag-atake. Ngayon ay turn ni Rimuru, at umuungal siya gamit ang skill na Menace. Ngunit nasobrahan niya ito, at binigyan siya ni Alexa ng ulat tungkol sa kung gaano karaming tao ang tumakas. Ngunit iyon ay isang krimen pa rin, at itinapon sila ng mga gwardya sa bilangguan. Si Gupta ay nasa malalim na pagkakatulog habang sinabi ng head guard kay Rimuru na dahil ito ang kanilang unang pagkakasala, hindi nila sinimulan ang laban, sila ay magiging malaya sa lalong madaling panahon. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang bantay at ipinaalam sa kanya ang isang kagyat na sitwasyon sa mga minahan kung saan lumitaw ang isang halimaw, at ilang mga manggagawa ang nasugatan at natigil sa loob. Higit pa rito, kulang sila ng mga healing potion para gamutin sila. Ngunit sumagip si Rimuru at ibinigay sa kanila ang healing potion na kinuha niya mula sa mga halaman sa kuweba. Ang head guard ay mabuting kaibigan ng mga nasugatang dwarf at walang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa mga salita ng slime. Tumakbo siya para tulungan ang kanyang mga kaibigan gamit ang healing potion, at nilalaro ni Rimuru ang kanyang mga bakal na sinulid para magpalipas ng oras, sa kalaunan ay ibinitin ng patiwarik ang natutulog na si Gupta. Ang gwardya ay bumalik sa gabi at nailigtas ang lahat ng tatlong dwarf na nasugatan. Nagpasalamat sila sa kanya, at hindi nagtagal ay pinabayaan ng head guard si Rimuru bilang bayad. Narinig siya ng head guard at nagpas siyang ipakilala siya sa kanyang bihasang blacksmith na makakatulong sa kanya. Dinala niya siya sa Magic Steampunk City na puno ng kamanghamanghang mga gawa ng sining at dinala siya sa Master Weaponsmith na si Kaijin, na siya ring nakatatandang kapatid ng guard at nagkataon na nahanap ni Rimuru ang tatlong dwarf na kapatid na iniligtas niya kahapon. Sila ay sina Garm 2, at Iggy, na nagtatrabaho sa ilalim ng Kaijin. Narinig niya ang kanyang kahilingan na bigyan siya ng ilang mga artisan para sa kanyang nayon, ngunit sa kasamaang palad, mayroon siyang imposibleng utos na dapat tuparin at hindi maaaring maglaan ng anumang lakas tao. May posibilidad ng digmaan, at inutusan siya ng isang ministro na maghatid ng 20 magic longsword sa pagtatapos ng linggo. Gustong tumanggi ni Kaijin, ngunit tinuya ng ministrong nagngangalang Vesta ang kanyang pagmamataas, at ito ay nagpapaalala kay Rimuru ng kanyang amo sa kanyang nakaraang buhay. Bukod sa walang sapat na oras, ang master na blacksmith ay kulang ng sapat na hilaw na materyales, ang Magi Stone Ore, at kung hindi niya maihatid ang mga espada, maaaring mawalan siya ng lisensya. Napagtanto ni Rimuru na ang Magi Stone Ore ay ang parehong bagay na kanyang nilamon sa kuweba. Tumawa siya at iniluwa ito, sinabihan si Kaijin na gamitin iyon. Hinihingi ng dwarf ang presyo ng mahalagang mapagkukunang ito, at ang gusto lang ni Rimuru ay magpadala siya ng ilang bihasang artisan sa kanilang nayon at turuan sila ng mahahalagang bagay. Kung iyon lang, makakapagtrabaho ang mga dwarf dahil mayroon pa silang 19 na espada na gagawin. Ngunit pagkatapos ay nakakuha ng ideya si Rimuru, hiniling niyang suriin ang longsword na ginawa na ni Kaijin. Ito ay isang mahusay na blowing blade na maaaring magpakita ng magic affinity ng isang user, at sinabi ni Rimuru na gusto niyang hiramin ito saglit. Nilamon niya ito at hiniling kay Alexa na pag-aralan ang espadang ito at mga copy ang ginawa ng marami gamit ang mga minerals sa kanyang tiyan, at ganoon din, gumawa siya ng 20 Xerox na kopya ng espada. Dahil nalutas na ang problema ni Kaijin, nagpa-party siya, lalo na para kay Rimuru, na siyang gumawa ng lahat ng gawain. Siya ay nag-aalangan, ngunit hanggang sasabihin sa kanya ng mga dwarf na pupunta sila sa isang bar kung saan ang lahat ng mga server ay magagandang elf. Walang dahilan para tanggihan ni Rimuru ang pagkakataong ito, at sumakay siya sa plano. Sa bar, natutulala siya sa mga magagandang elf na nakikita rin siyang cute at nag-aaway-away para yakapin siya. Ito ang first time niya makabonding ang mga babae, hindi niya makontrol ang kanyang kaligayahan at iniisip na ito ay paraiso. Nagpatuloy ang party, at sinabi ng isang elf na babae kay Rimuru na sanay siya sa pagbabasa ng kapalaran, at ang isa pa ay nagmumungkahi na hanapin nila ang nakatakdang makasama niya. Nagtataka si Rimuru kung magiging tao o slime ang soulmate niya, at ipinakita sa kanya ng bowl ang kristal ang isang babaeng mukhang Hapon na may kasamang mga bata. Mukhang magiging stepfather si Rimuru sa kanilang lahat.
Ngunit pagkatapos, pumasok sa bar ang isang party pooper na nagngangalang Vesa. Siya rin ang ministro na nagbigay ng utos kay Kaijin the Impossible, at narito siya para tuyain siya tungkol dito. At parang binigay niya ang utos na iyon dahil lang sa hindi niya mabuting pakikitungo sa blacksmith. Higit pa rito, gusto niyang kausapin ang manager tungkol sa kung bakit nila pinapayagan ang isang mababang slime sa kanilang magandang establishmento. Naiinis si Rimiro pero ayaw niyang makipagsapalaran sa isang tao, pero nakatalikod si Kaijin, at may mga personal din siyang isyo kay Vesa. Sinuntok niya ito ng malakas at napatumba, ngunit ngayon ay nag-aalala si Rimiro sa kahihinatnen. May ideya na si Kaijin, sa tingin niya ay malapit na siyang mapatapon at nagpas siyang maging isa sa The Artisans na dadalhin ni Rimiro pabalik sa kanyang nayon. Inaresto siya ng sarili niyang kapatid, at pareho silang mukhang masyadong casual tungkol sa isang bagay na lilikha ng malalaking headline bukas. Nakakulong sila, at natutulog pa rin si Gobta. Si Kaijin at ang kanyang mga kasabwat ay sasabak sa paglilitis, ngunit tinatawanan lang niya ito, at sinabing makakalayo sila sa multa. Dumating ang araw ng pagsubok, at iniharap sila sa bayaning hari ng mga goblin, si Gazel Dorgo, na iginagalang sa pagiging matapang at noble warrior. Si Kaijin at ang kanyang mga kaibigan ay nakatalaga ng isang pampublikong abogado, ngunit siya ay binili na ni Vese at sinasabotahe ang kanilang kaso ng walang kahihiyan. Ang hukom ay nagpasya na ang kanilang parusa ay sa pilitang paggawa sa mga minahan, at iniisip ni Rimiro na iyon ay talagang hindi patas. Ngunit pagkatapos ay kinausap ng hari si Kaijin at tinanong siya kung interesado siyang sumali muli bilang isang lakas, ngunit tumanggi siya, sinabi na pumirma na siya ng isang kontrata na hindi niya sisirain, kahit nautusan siya ng hari. Iginagalang ng hari ang master na blacksmith at sa makatuwid ay binago ang hatol sa isang bagay na gagana lamang sa kanyang pabor. Kaya, si Kaijin at ang Dwarf Brothers ay ipinatapon, at sila ay lumabas kasama si Rimiro sa Goblin Village. Ilang linggo na ang nakalipas mula noong bumalik si Rimiro mula sa Dworgen kasama si Kaijin at ang kanyang grupo, na ngayon ay masipag sa pagbuo ng Goblin Village. Si Kaijin ay isang blacksmith, si Garm ay isang armorsmith, si Garm 2 ay bihasa sa magagandang crafts, at si Iggy ay isang arkitekto. At si Rigird ay na-promote bilang Goblin King kasama ang iba pang Goblin Lord sa ilalim niya, at kahit papaano ay lalo siyang naging maskulado. Siya ay naroon upang ipaalam kay Rimiro ang tungkol sa ilang mga intruder sa nayon. Sila ay mga tao at malamang na mga scout para sa ilang makapangyarihang bansang naghahanap upang palawakin ang mga hangganan nito. Pero ito pala ang party na nagbukas ng pinto ng kuweba para kay Rimiro sa episode 2. At may kasama rin silang babaeng nakamaskara na siya lang ang may kakayahang manlaban sa grupo at inilabas ang mga halimaw na langgam na humahabol sa kanila gamit siya. Ngunit bigla na lang siyang nanghina sa labanan ng ang huling natitira ay aatake na sa kanya, at dumating si Rimiro upang iligtas siya at pinirito ang langgam gamit ang kanyang bagong galaw na Black Lightning. Lumipad ang maskara ng babae, at nalaman ni Rimiro na siya ang nakita niya sa bowl ang kristal. Siya ang kanyang soulmate si Shizo, isang bihasang warrior na gumagawa ng mga bagay sa sarili niyang bilis. Kahit na ang mga adventurer sa una ay nabigla sa isang nagsasalita ng slime, pumunta sila sa kanyang nayon kung saan nasiyahan sila sa Rigird's hospitality. Ngunit habang ipinakilala niya ang slime bilang Master of the Goblins, nagulat ang mga adventurer. Nagpasalamat sila at nagpakilala. Ang katamtamang hitsura, tawagin natin siyang Joe, ay ang mandirigma at pinuno ng partido. The blonde girl, Irene, is the wizard, at ang pangatlong tao ay mukhang tamad, kaya tatawagan natin siyang Juan. Sinabi ni Joe kay Rimiro ang tungkol sa malapit na kaharian ng Blow Omen, na nababalisa dahil nawala si Veldora. Kaya, ipinadala sila ng kanilang guildmaster dito para imbestigahan ang Great Forest of Jura. At nalaman din nila na hindi dapat magkaroon ng problema ang guild o ang kaharian sa kanilang pagpapaunlad ng kanilang teritoryo. Hiniling niya sa kanila na magpalipas ng gabi, at sa gabi, nakita niyang nag-iisa si Shizo. Sa tingin niya, ito na ang perpektong pagkakataon para yayain siyang makipag-date. Nagsimula silang mag-usap, at nalaman niya na siya ay talagang mula sa Japan at ipinatawag dito noong ikalawang digmaang pandaigdig noong siya ay tumakas kasama ang kanyang ina mula sa mga pambobomba sa himpapawid. Sinabi ni Rimiro kay Alexa na gusto niyang gumawa ng isang bagay upang pasayahin siya. Gumagamit siya ng komunikasyon sa pag-iisip at ipinakita sa kanya kung paano umunlad ang Japan mula noong digmaang pandaigdig 2.
Talagang masaya siya, ngunit pagkatapos ay na-stroke siya at ibinalik ang kanyang maskara bago makapagtanong si Rimuru ng kahit ano. Dumating si Kaijin para kunin siya para sa ilang mahalagang konsultasyon at tinutokso siya. Kinaumagahan, nahanap ni Rimuru si Shizuo sa parehong lugar tulad ng kahapon at tinanong siya kung gusto niya ang kanyang nayon. Sinabi niya na malugod siyang manatili rito hanggat gusto niya, ngunit kailangan talaga niyang maglakbay para hanapin ang lalaking tumawag sa kanya at magtanong sa kanya. Ang iba ay naghihintay na magpaalam sa kanila, ngunit ang mga babae ay mas matagal bago maghanda kaysa sa mga lalaki. Ngunit pagkatapos, si Shizuo ay nagsimulang kumilos ng kakaiba habang ang the strokes na kanyang dinaranas ay lalong tumitindi. At pagkatapos ay pumutok ang kanyang maskara, naglabas ng isang makapangyarihang bagay na nakatago sa loob niya, isang haligi ng apoy, nakatutuwang mga ulap ng usok na bumabalot sa buong kalangitan, at si Shizuo ay nagsimulang lumutang na parang inaalihan ng isang multo. At pagkatapos, sumabog siya, at pinalibutan siya ng malalakas na apoy. Ngayon lang napagtanto ng mga adventurer na ang tunay niyang pangalan ay Shizuo Azawa, isang sikat na bayani na pinangalan ng Conqueror of Flames. Parang hindi na niya makontrol ang apoy niya. Kaya, sinabi ni Rimuru kay Rigurd na ilikas ang mga taga-nayon. Inutusan din niya si Ranga na mag-standby dahil malapit na silang mag-away. Nang tuluyang bumagsak ang kanyang maskara, nawala si Shizuo sa huling katinoan na pinanghahawakan niya at naging Ifrit, ang mas malaking fire spirit na talagang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Ipinatawag ni Ifrit ang tatlong lumilipad na salamander, at sinunog nila ang nayon na itinayo ni Rimuru at ng kanyang mga kaibigan. Bago magsimula ang labanan, tinanong ni Rimuru si Ifrit kung ano ang gusto niya, ngunit siya ang tipo na nakikipag-usap sa kanyang mga kamao at inaatake siya. Sinusubukan niyang kontra-atake, ngunit ang kanyang talim ng tubig ay sumangaw bago pa man siya mahawakan ito. Ang mga adventurer ay humahawak ng kanilang sarili laban sa isang salamander, at pinatawag ni Rimuru si Ranga habang sinusubukan niyang iwasan ang natitirang dalawa at ibaba sila. Ang kanyang talim ng tubig ay walang silbi, at ang paggamit ng mas malaking dami ng tubig ay maaaring magdulot ng malaking pagsabog ng singaw na si Sirius sa mga nakapaligid na lugar kasama ng kanyang mga kaaway. So, out of consideration iyon. Ngunit napansin niya na ang mga pag-atake ng icicle ni Irene ay nakakasira sa mga salamander, at sinabi sa kanya ni Alexa na ang mga magic attack ay epektibo laban sa mga espiritu. May ideya si Rimuru, at hiniling niya kay Irene na barilin siya ng icicle. Siya ay nag-aalanggan ngunit ginagawa ang sinabi niya, at pagkatapos ay nilamon ni Rimuru ang icicle pinag-aaralan ito, at nakakuha ng kakayahang gamitin ito. Nauna siya ng isang hakbang at ginawang icicle shotgun ang pag-atake, pinababa ang dalawang salamander sa isang malakas na galaw. Nagsisimula ang fire spirit sa pamamagitan ng pagtawag ng mga flame clone at paglikha ng lava field sa paligid ng Rimuru para matuno siya. Inaalis niya ang mga clone gamit ang isang icicle shotgun, ngunit nakatayo na siya sa bitag ni Ifrit na gumagamit ng pag-atake na flare circle, isang malakas na pag-atake. Nataranta si Rimuru, iniisip na malapit nang magwakas ang kanyang maikli at kahangahangang buhay bilang isang slime, ngunit hindi siya napinsala, at tinanong niya si Alexa kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang resistance sa pagbabago-bago ng temperatura, kaya ang lahat ng pag-atake ng apoy ay automatikong napapawalang bisa. Binitag ni Rimuru si Ifrit gamit ang kanyang bakal na sinulid na mahiwagang hindi masusunog. Tinutuya niya ang apoy na espiritu, sinasabing minamaliit niya siya at ang lahat ng kanyang pag-atake ay walang silbi laban sa kanya. Nagpasya siyang tapusin ang laban para sa kabutihan gamit ang kanyang natatanging kasanayan na Predator, at nilamon siya ng buo, na epektibong naghihiwalay sa kanya kay Shizuo. Sa loob ng tiyan ni Rimuru, takot na takot si Ifrit na makilala si Veldora, na gustong maging susunod niyang kalaban. Masyadong nanghina si Shizuo pagkatapos ng nangyari kanina, at ngayon, nagsisisi sa tabi niya habang nagpapahinga, pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya at sa pagpigil sa kanya na saktan ang mga taong mahal niya. At kaya, gusto niyang sabihin sa kanya ang kanyang kwento upang maalala ng mga tao kung paano siya nabuhay. Nagsisimula siya sa araw na nasusunog ang kanyang nayon, at tumatakas siya kasama ang kanyang ina. Nang biglang pinalibutan siya ng apoy, natagpuan niya ang sarili sa harap ng Demon Lord Leon, isang makapangyarihang lalaki na may malamig at malupit na tingin. Inakala niyang patay na siya at itinuring siyang isang nabigong eksperimento, ngunit nang makitang buhay pa siya sa kabila ng pagdanas ng mga paso sa ikatlong antas, naisip niyang tugma ito sa apoy.
At kaya, ipinatawag niya si Ifrit at ginawa siyang angkinin ang katawan ng dalaga. Agad na sinubukan ni Leon ang kanyang bagong sandata nang ang isang hangul na Birdman ay naglakas loob na salakayin siya upang maging isang Demon Lord mismo. Sa kanyang utos, kontrolado ni Ifrit ang katawan ni Shazo at sinunog ang Birdman hanggang sa wala nang natitira pang bakas nito. Mayroon din siyang kaibigan sa tirahan ng Demon Lord, isang kapwa niya tinawag na katulad niya, at natagpuan nila at inampun ang isang gintong fox cub. Naging maayos ang lahat hanggang isang araw, nagpa siya ang kanyang kaibigan na dalhin ang fox sa tirahan, at siya ay umungol kay Leon, na iniisip ang fox bilang isang banta. Kinuha ni Ifrit ang kontrol kay Shazo, at ginawa niyang abo ang fox pati na rin ang kanyang kaibigan. At nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, ang batang babae ay natakot para sa kanyang buhay. Ngunit nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Demon Lord bilang kanyang pinakamalapit na tulong sa loob ng maraming taon hanggang sa isang araw, sumalakay ang bayani, at tumakas si Leon, naiwan si Shazo bilang rearguard. Nilabanan niya ang bayani ngunit napakadaling natalo, at kahit na madaling mapatay siya ng bayani, hindi niya ito ginawa. Sa halip, nag-alok siya ng libreng therapy session kay Shazo at sinabi sa kanya na ayos na ang lahat. Nang magpas siya ang bayani na ampunan siya, ibinigay din niya sa kanya ang maskara ni Shazo, na may kakayahang palakasin ang kanyang panlaban at kahit napigilan ang diwa ng Ifrit sa loob niya. Salamat sa bayani, natutunan ni Shazo ang higit patungkol sa mundong ito, at salamat sa maskara, natutunan niyang gamitin ang kapangyarihan ni Ifrit kahit papaano at naging bayani siya habang sinusubukang tulungan ang mga nangangailangan. Nagpa siya si Shazo na tulungan ang lahat, at sinimulan siyang tawagin ng mga tao bilang bagong bayani. Ngunit pagkaraan ng ilang dekada, tumanda siya at nahirapan siyang sugpuin si Ifrit. Kaya nagretiro siya at naging guro sa paaralan para sa mga bata mula sa ibang mundo sa kaharian ng Ingresiya. Nasiyahan siya sa kanyang oras sa pagtuturo sa mga bata at namuhay ng tahimik. Ang ilan sa kanyang mga estudyante ay nagtapos at umalis ng mag-isa, na ang isa sa kanila ay naging isang Grandmaster, ang isa na nangangasiwa sa bawat guild sa bansa. Nang makitang matatag na ang kanyang mga estudyante, at dahil lalong nagiging mahirap ang pagkontrol kay Ifrit, iniwan ni Shazo ang kanyang trabaho at sinimulan ang kanyang huling paglalakbay upang hanapin ang lalaking tumawag sa kanya at magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Tinanong niya kay Rimuru ang kanyang tunay na pangalan at sinabi sa kanya ang kanyang tunay na pangalan bilang kapalit, at pagkatapos ay humingi siya sa kanya ng pabor. Gusto niyang kainin siya nito. Hindi niya gusto ang mundong ito, ngunit hindi niya ito kayang sampain, at dahil ayaw niyang maging bahagi ng mundong ito pagkatapos ng kanyang kamatayan, gusto niyang ubusin siya ni Rimuru at hayaan siyang magpahinga sa loob ng tiyan nito. Tinanggap niya ang kanyang mga kahilingan at nagpa siya na gawin ang paglalakbay na iniwan niya na hindi natapos. At habang nagpapasalamat siya sa kanya, namatay si Shazo, at tumanda ang kanyang katawan. Ginamit ni Rimuru ang kanyang kakaibang kasanayan bilang isang predator sa kanyang soulmate at nilalamon siya, umaasa na managinip siya ng masasayang panaginip magpakailanman sa loob ng kanyang tiyan. At sa katunayan, pinangarap ni Shazo na muling makasama ang kanyang ina at mabuhay ng masaya pabalik sa kanyang sariling mundo sa nakaraan. Dumating ang adventure party at si Rigird upang tingnan si Shazo, ngunit natigilan sila nang makakita ng ibang tao doon. Madaling matukoy ni Narigoro at Ranga na si Rimuru iyon, ngunit nahihirapan ang mga adventurer na maniwala na ang taong may asol na buhok na kamukhang kamukha ni Shazo ay ang palakaibigang slime. Bueno, sinabi ni Rimuru sa kanila ang buong kwento kung paano namatay si Shazo at hiniling sa kanya na kainin siya, kaya ginaya niya ang kanyang anyo. Nagpa siya ang partido na umalis upang iulat ang kanilang natagpuan sa kagubatan, at nangako silang magsasabi ng magagandang bagay tungkol sa lugar na ito at sa slime na namuno dito. Ngunit bago pumunta, nais nilang muling maging tao si Rimuru para makapagpasalamat sila kay Shazo sa pamamagitan niya. Gayun din, napansin ni Rimuru na ang kanilang mga gamit ay masyadong kulang-kulang, kaya nagpa siya siyang bigyan sila ng isang Reg Along Palem. Tuwang-tuwa ang mga adventurer na makatanggap ng armor na mas mahal kaysa sa kaya nilang bilhin, at mas masaya sila nang malaman nilang ang mga artisan sa likod nila ay ang sikat sa buong mundo na tatlong dwarf na magkakapatid at ang maalamat na blacksmith na si Kaijin. Dahil doon, umalis sila patungo sa kanilang guild, at si Rimuru, na nagbigay ng kanyang huling paggalang sa kanyang soulmate, ay nangako sa kanya na hahanapin niya si Leon at sasagutin niya ang mga tanong na iyon. Pagkatapos ng pinsala na ginawa sa panahon ng labanan sa Fire Spirit na si Ifrit na nakalagay sa katawan ni Shazo.
Ang goblins ay muling nagsimulang bumuo ng kanilang village. Si Kajan at ang tatlong dwarf brothers ay tumulong sa mga goblins upang lumikha ng mga bahay, damit, at iba pang mahahalagang bagay na kailangan nila. Si Rigurd at ang mga Goblin Lord na nasa ilalim ni Rimuru ay gumawa ng plano para pamahalaan ng maayos ang nayon, at tinatamasa lang ni Rimuru ang kanyang mga pribilehiyo habang gumagawa ng maayos ang kanyang mga underlang kahit wala ang kanyang mga tagubilin. Pero may dapat siyang gawin, at sinisigurado niyang walang makakakita sa kanya. Sa loob ng kanyang tahanan, iniluwa niya ang maskarang suot ni Shazo pagkatapos itong ayusin at nangakong panatilihin itong ligtas. Pagkatapos nito, sa isang malikot na tawa, naghahanda siyang mag-transform sa kanyang katawan ng tao gamit ang kanyang mimic skill. Nag-transform siya sa asul na buhok na bersyon ni Shazo at tinitingnan ang kanyang kontrol sa katawan at kung gumagana ng maayos ang kanyang mga pandama. Bagamat nagpapasalamat siya sa pagkakaroon ng katawan ng tao, sa palagay niya ay mas komportable siya sa pagiging slime. Ngayon ay may tanong siya at tinanong si Alexa, ang Great Sage sa kanyang katawan, kung magagamit niya ang kasanayan sa pag-clone pagkatapos lamunin ang Fire Spirit Ifrit. Sumagot si Alexa na magagamit niya ang lahat ng mga kasanayan sa Fire Spirits, at agad na ipinatawag ni Rimuru ang isang clone ng kanyang sarili. Napag-alaman niyang kamukha niya si Shazo at hindi katulad ng kanyang sarili. Siya ay maganda, ngunit may pagkalito sa kanyang isip tungkol sa pagiging lalaki o babae nito. At ngayon ay sa tingin niya ay hindi makakasakit ng sino man ang pagkakaroon ng kaunting pagsilip sa sarili niyang katawan. Ngunit sa halip na makakita ng anumang mabuti, nabigla si Rimuru nang malaman na siya ay ganap na walang kasarian, na inaasahan dahil siya ay isang slime. Well, naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon, at habang nagbibihis siya, tinanong niya si Alexa kung ano ang itim na usok noong nilikha niya ang kanyang clone. Siya ay tumugon na ang itim na usok ay ginawa kapag gumagamit ng magic upang lumikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sukat. Iyon ay nagbibigay kay Rimuru ng ideya na maaari rin siyang lumikha ng pang-adult na bersyon ng kanyang sarili. Kaya naman, ginagawa niya iyon at napag-alaman niyang magmumukha siyang gwapong lalaki paglaki niya. At dahil malaya rin niyang makontrol ang kanyang katawan, sinusubukan niyang gawing pambabae ito at huminto bago palang makakita ng kahit ano. Pagkatapos nito, dumating si Rigurd upang magbigay sa kanya ng isang ulat, at habang nag-uusap sila, napagtanto ni Rimuru na dahil siya ay tao na ngayon, mayroon siyang panlasa at pwedeng kumain ng masasarap na pagkain. Hindi pa siya nakatikim ng kahit ano mula noong kanyang muling pagkakatawang tao, at naiisip lang niya ang menu habang naglilibot siya sa nayon at nakilala sina Rigor, Gata, at ang iba pa sa hunting party. Sinabi niya sa kanila na manghuli ng ilang mga hayop dahil kakain siya sa kanila, at ang nagulat na Gata ay tumingin sa dibdib ni Rimuru at nagtanong kung sila ay lalago din kung kumain siya ng marami. Pagkatapos ay nakakakuha siya ng isang roundhouse kick na nagpapalipad sa kanya. Nangako si Rigor na didisiplinahin si Gata, ngunit sinabi niya na walang kakulangan sa mga hayop dahil ang mga mabangis na hayop ay dumarating sa lugar na ito kamakailan. Sa palagay niya ay dahil ito sa seasonal migration, ngunit may ilang pagdududa si Rimuru. Nagpasya siyang ipadala si Ranga kasama ang hunting party kung sakaling kailangan nila ng karagdagang kapangyarihan. Samantala, pumunta siya sa kuweba kung saan nakakulong ang kanyang kaibigang si Veldora upang subukan ang kasanayang degenerate na nakuha niya sa pamamagitan ng paglamon kay Shazo. Ang degenerate ay isang kasanayan na maaaring pagsamahin ang iba't ibang mga kasanayan upang lumikha ng mga bago o paghiwa-hiwalayin ang mga ito sa mas maliliit na kasanayan. Dahil mahalaga ito kay Shazo, nagpasya si Rimuru na gamitin ito ng husto at nakatanggap ng karagdagang kasanayan na tinatawag na Black Flame, na tila napakalakas. Isa pa, ang maskarang naiwan niya ay may kapangyarihang limitahan ang mahika. Nang isuot ito ni Rimuru, sinabi sa kanya ni Alexa na ang aura na inilalabas niya ay ganap na napigilan, at magmumukha siyang tao sa sinuman. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng telepatikong mensahe mula kay Ranga, at tila may emergency. Tumakbo si Rimuru sa kagubatan upang makita si Gata na inatake ng isang puting swordsman, at ang iba pang mga goblins at lobo ay nakahiga ng walang malay sa sahig. May dalawang lalaking nakatayo sa harapan niya, ang isa ay red at ang isa ay white. Walang ideya si Rimuru tungkol sa kanila, kaya tatawagan natin sila sa kanilang kulay pansamantala. Habang siya ay gumagalaw patungo sa dalawang umaatake, nakita niya si Ranga na nakikipaglaban sa dalawang iba pa sa parehong uri.
Ngunit nang malapit na siya para sa isang pag-atake, pinigilan siya ng isang pader ng asol na apoy na ginawa ng isa pang babae ng parehong species na tatawagan nating Pink. Nakipag-away din si Rigor sa isang babae, at tinawag siya ni Rimiro pabalik. Pagkatapos niyang makasama si Ranga, humingi sila ng paumanhin dahil hindi nila mapangalagaan ang grupo. Malakas ang kanilang mga kalaban, at ang isa sa kanila ay maaaring gumamit ng magic. Ang 6 na tao ay nagtipon, at sinabi ni Rigor na sila ay mga ogres, isa sa mas makapangyarihang uri ng hayop na naninirahan sa kagubatan. Hindi sila kamukha ng mga ogres na nakita ni Rimiro sa mga pelikula at laro. Mukha silang mas sopistikadong tao at may dala pang mga Japanese sword. Sinusubukan niyang kausapin ang mga ito, sa paniniwalang hindi na kailangang mag-away. Ang mga ogres ay mas malakas kaysa sa mga goblins, gayunpaman si Nagata o Rigor ay hindi masyadong nasugatan, at ang iba sa grupo ay pinatulog lamang gamit ang mahika. Ngunit habang siya ay nag-iisip tungkol sa makatwirang pag-aayos nito, sinimulan siyang isumpa ng mga ogres, tinawag siyang demonyo, at hinihiling sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanilang prinsipe at pinuno, si Red, ay naging agresibo at nagsasabing walang normal na tao ang maaaring umalipan sa napakaraming halimaw. Gustong ipaliwanag ni Rimiro ang mga bagay, ngunit walang plano si Red na makinig sa kanya. Kumbinsido na siya na si Rimiro ay sangkot sa kamakailang pag-atake sa kanilang nayon. Ngayong wala na siyang pagkakataon kundi lumaban, sinabihan ni Rimiro si Ranga na labanan si Pink, ang magic user, nang hindi siya pinapatay, at lalabanan niya ang iba. Nag-aalala si Ranga sa 1 laban sa 5, ngunit tiwala si Rimiro na matatalo niya sila. Minamaliit siya ni Red, at iniisip niyang isa lang siyang mahina na masyadong confident. Inatake niya siya ng buong lakas, ngunit hindi nataman ng kanyang espada si Rimiro, na lumipat na upang harapin ang malaking tao gamit ang martilyo. Sa pag-atake sa kanya ng malaking lalaki, gumamit siya ng paralysis breath para patulogin ito, at pagkatapos ay inatake siya ng hindi pinangalanang babae mula sa likuran, at iniwasan niya ang pag-ataking iyon. Gumagamit si Rimiro ng mga silk thread para itali siya, bago siya salakayin ng assassin na lalaki, binasag niya ang kanyang espada gamit ang kanyang skill body armor at pagkatapos ay pinalipad siya ng isang suntok. Ngayon ay ang red at white na lang ang natitira at pinangalanan ng matandang swordsman ang bawat kasanayang ginamit ni Rimiro, kasama ang isang nilalang na nakuha niya dito, at binalaan si Red na maaaring magkaroon siya ng higit pang mga kasanayan. Iniisip ni Rimiro na ang matandang lalaki ay isang seryosong problema, ngunit gusto lang niyang makipag-usap sa kanila ngayong nakita na nila ang kanyang kapangyarihan, at sinabi niya na dapat silang tumigil sa pakikipaglaban. Ang pulang lalaki ay mas sigurado ngayon na si Rimiro ay isang kaibigan ng mga orc na tumalo sa kanyang mga tao, at siya ay sigurado na siya ay isa sa mga demons na sangkot sa pagsasabwatan na iyon. Sinubukan ni Rimiro na alisin ang pagkalito kay Red, ngunit pagkatapos ay biglang naglunsad ang matanda ng isang palihim na pag-atake at nilaslas siya, at nagbibigay ng sapat na bilis upang maputol lamang ang isang braso ni Rimiro sa halip na ang kanyang ulo. Nakuha ng matanda ang kanyang magic sense at sinira ang kanyang mga depensa upang maputol ang kanyang braso, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan sa resultang iyon. Ngayon ay iniisip ni Red na mayroon silang malinaw na pagkakataong manalo, at sinabi niya ang ilang magagandang salita na nagbubuod sa Pride Comes Before a Fall, ngunit kinuha lang ni Rimiro ang kanyang naputol na kamay, hinihigop ito mula sa isang kamay, at pagkatapos ay agad na muling binuo ang kanyang naputol na braso. Tinanong ni Rimiro ang mga ogre kung iniisip pa rin nila na maaari silang manalo. Ginamit ni Red ang kanyang espesyal na pag-atake sa kanya, ngunit si Rimiro ay may fire resistant at hindi naapektuhan ng kanyang pag-atake. Pinuri niya ang mga ogre, sinabing minaliit niya ang mga ito at magpapakita na ngayon ng trailer ng kanyang lakas. Tinanggal niya ang kanyang maskara at pinakawalan ang kanyang nakakatakot na aura bago ipakita ang kanyang bagong natagpuang kasanayan, ang Black Flame. Naglabas siya ng buhawi ng Black Flame, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ng Pink na babae na ang apoy ay nilikha mula sa kanyang sariling kapangyarihan, at ang laki ng flames ay nagsasabi sa lakas ng lalaki. Ngunit si Rimiro ay hindi nasiyahan dito, at ipinakita niya sa kanila ang isa pa niyang kakayahan, ang Black Lightning, upang durugan ang isang malaking bato. Tinanong niya ang mga ogre kung natatakot sila ngayon o kung gusto pa nilang lumaban, at mukhang kinakabahan si Red ngayon. Hiniling ni White sa kanya na kunin ang prinsesa at tumakas habang siya ay nananatili at haharapin si Rimiro, ngunit si Red ang pinuno ng grupo at hindi siya tumatanggap ng mga utos mula sa sinuman.
Inamin niya na hindi siya mananalo kay Rimuru, ngunit bilang pinuno ng mga ogre, tungkulin niyang ipaghiganti ang kanyang mga kanayon na namatay, kaya lalaban siya hanggang kamatayan kahit na wala siyang pagkakataong manalo. Ang plano ni Rimuru na pananakot sa kanila ay nag-backfire, ngunit bago pa magawa ni Red ang anumang bagay, ang kanyang kapatid na si Pink ay tumayo sa harap niya, na nagsasabi na maaaring nagkakamali sila. Ipinaliwanag niya na hindi ito ang parehong demonyo na may pananagutan sa pag-atake ng kanilang nayon. Siya ay sapat na makapangyarihan upang sirain silang lahat sa kanyang sarili, at hindi niya kailangang umasa sa mga orc para gawin ang maruming gawain. Si Red ay nakikinig sa kanyang kapatid na babae, at sa wakas ay nagtanong kay Rimuru kung sino siya, at inihayag niya na siya ay isang slime lamang. Nagbago siya sa kanyang tunay na anyo, at pumunta sa likuran ni Ranga, at pagkatapos ay ipinakita sa mga ogre na ang kanyang maskara ay hindi katulad ng umatake sa kanilang nayon. Sa wakas ay naunawaan na ng mga ogre ang kanilang pagkakamali, at lumuhad si Red sa harap ni Rimuru upang humingi ng tawad. Naayos na ang usapin, at inanyayahan sila ni Rimuru na pumunta sa kanilang nayon at sumama sa piging na kanilang gagawin ngayong gabi. Nag-aalangin silang pumunta, ngunit tumugon siya na dahil walang masyadong nasaktan, naging mabuti ang lahat. Matapos pagalingin ang kanyang mga pinsala, bumalik si Rimuru sa nayon kasama ang mga ogre at ang mga goblins. Tinanong niya si Red kung ano ang kanyang pangalan, at tumugon siya na walang sino man sa kanilang grupo ang may pangalan, na napagtanto ni Rimuru na walang pangalan ang mga halimaw sa mundong ito. Magsisimula ang party sa gabi, at ang unang ulam ay iniharap kay Rimuru habang ang mga goblins ay sabik na naghihintay sa kanyang reaksyon. At habang kumakain siya sa isang ulam na mukhang kebab, siya ay lubos na nasisiyahan at masaya. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng tunay na pagkain mula nang dumating sa mundong ito, at naisip niya na sa wakas ay sulit na ang buhay ngayon. Ang lahat ay nagsasaya sa kanilang sarili, at sina Rigurd at Kajan ay nakaupo kasama ang dalawang ogre, nakikinig sa kanilang malungkot na kwento. Hinatake sila ng mga orc sa kanilang nayon. Ang mga orc ay isang uri ng hayop na parang baboy na mas mahina kaysa sa mga ogre. Hindi nila akalain na makipagdigma sila sa sino mang mas malakas kaysa sa kanila, ngunit nilusob nila ang nayon at nagsunog sa gabi. Mayroon silang buong army na nakasuot ng full plate armor at may dalang armas. May isang malakas na nakamaskara na demonyo kasama ang mga orc, at iyon ang dahilan kung bakit nila nilabanan si Rimuru na napagkakamalang siya ang demonyo. Ang pinakamalaking posibilidad ay nakipag-alyansa ang mga orc sa Demon Lord, at ang kinalabasan ay sa 300 ogres, 6 na lang ang natitira. Narinig ni Rimuru ang lahat ng usapan at pumunta sa grupo para tanungin si Red kung ano ang plano niyang gawin ngayon. Naiisip lang ni Red na maghiganti sa ngayon at gustong paunlarin ang lakas ng kanyang grupo para mahanap ang orcs at ang demonyo, ngunit wala siyang ideya kung saan magsisimula ang kanyang paghahanap. Napagtanto ni Rimuru na ang pinuno ng mga ogre ay walang plano, kaya't nagsabi siya ng kanyang mungkahi. Tinanong niya sila kung interesado silang maging mga subordinate niya. Plano niyang bigyan sila ng pagkain, damit, at tirahan kahit papaano, ngunit tinanong ni Red kung ang pakikipag-alyansa sa kanila ay hindi maglalagay sa panganib sa Goblin Village. Sumagot si Rimuru na ito ay isa pang bagay na iniisip niya. Kung libu-libong orc ang umaatake sa mga nayon, posible na sila ay makakarating sa kanilang nayon sa lalong madaling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagtaas ng kanilang bilang at lakas sa pakikipaglaban ay magiging susi sa kaligtasan ng nayon, at plano ni Rimuru na makipaglaban kasama ng mga ogre kung sakaling magkaroon ng anumang panganib. Sinabi ni Red na kakailanganin niya ng ilang oras upang isipin ito at tumungo sa kagubatan upang mahanap ang tamang sagot, dahil ang kapalaran ng kanyang clan ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Kinaumagahan ay binisita niya ang bahay ni Rimuru at sinabi na wala silang problema sa pagtatrabaho para sa isang mas malakas, sa kondisyon na malaya silang pumili ng kanilang landas pagkatapos talunin ang pinuno ng mga orc. Nagpasya si Red na tanggapin ang alok ni Rimuru at maging kanyang subordinate. Iniisip din ni Rimuru na inilalagay ni Red ang kanyang sarili sa isang mahirap na lugar sa pamamagitan ng paggawa ng desisyon na ito, at nais niyang tiyakin na hindi niya ito pagsisisihan, kaya tinawag niya ang lahat ng mga ogre sa kanyang silid upang mabigyan niya sila ng mga pangalan na magiging patunay na sila ay kanyang mga nasasakupan. Nagulat ang mga ogre na papangalanan niya silang lahat, at kahit na ipinaliwanag ng prinsesa ng ogre ay may panganib na kasangkot sa pagbibigay ng pangalan sa mas malalakas na halimaw. Hindi pinakinggan ni Rimuru ang kanyang babala.
Masigla niyang iniisip na alam na niya ang tungkol sa pagkaubos ng Mahika, ngunit dahil 6 lang sila sa pagkakataong ito, walang magiging problema. Si Red ay nagpapasalamat na sumang-ayon na mapangalanan ng mahusay na slime, at ang grupo ay walang pagtutol. Sinimulan ni Rimuru ang proseso ng pagbibigay ng pangalan, at ang susunod na narinig niya ay ang boses ng 2 batang babae na nag-aaway tungkol sa pag-aalaga sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakitang may babaeng nakapatong sa kanyang malapot na katawan. Siya ay natutulog pa rin at tinanong ang mga babae kung sino sila habang sinusubukang malaman kung ano ang nangyari. Biglang binati siya ni Red at ipinaalam sa kanya na nag-evolve na siya matapos siyang pangalanan na Benomaru. Ngayon naaalala ni Rimuru na nawalan siya ng malay ng pangalanan niya ang mga ogre. Nalaman ni Rimuru na si Benomaru, na dating pula, ay mukhang mas maliit ngunit mas malakas na ngayon. Ang Ogre Princess Pink ay pinangalanan na ngayon na Shone, at nalaman niyang mas lalo itong lumaki. Ang babaeng ogre na may hawak sa kanya ay si Xian, at 2 malalaking bagay na ang nagustuhan niya sa kanya. Sa likod ni Benomaru ay ang matandang puting lalaki na pumutol sa kamay ni Rimuru. Ang kanyang pangalan ay Hakoro. Medyo mas bata din ang itsura niya ngayon, and then there is Sui, the assassin. Sinabi ni Alexa kay Rimuru na ang pagbibigay ng pangalan sa mga superior na halimaw ay kumonsumo ng mas malaking halaga ng magic, at iyon ang dahilan kung bakit siya bumagsak pagkatapos na pangalanan lamang ang 6 na ogres. Ang ika-6 na ogre na si Kuro ay naging apprentice na ni Kajan, at nang pumasok siya upang batiin si Rimuru, napanatag si Rimuru nang makitang siya lang ang normal na mukhang lalaki sa lahat ng mga kaakit-akit na mukha. Iyon ay sumasalamin kay Rimuru, na dating medyo karaniwan din. Si Rimuru ay nanonood habang sinasanay ni Hakoro ang mga batang goblin sa swordsmanship ngunit siya ay isang matigas na coach na tinalo sila. Ito ay lahat salamat kay Gupta, na excited na sinabi na gusto niyang matuto kung paano gumamit ng espada. Si Rimuru ay nakikipag-usap kay Benomaru tungkol sa Orc Lord, isang natatanging halimaw na ipinanganak sa mga orc minsan bawat ilang siglo. Ito ay maaaring isang kaunting pagmamalabos ngunit sinabi na ang isang Orc Lord ay maaaring mag-utos ng takot sa kanyang mga kaalyado, na ginagawa siyang pinaka-epektibong pinuno. At dahil ang mga orc na sumalakay sa kanyang nayon ay walang pakialam sa pagkamatay ng kanilang mga kaalyado, kumbinsido si Benomaru na isang orc lord ang namumuno sa kanila. Tinanong ni Rimuru kung may iba pang dahilan kung bakit sila inaatake, at sumagot si Benomaru, na ilang buwan na ang nakakaraan ay may lumitaw na demonyo sa kanilang village at nag-alok na pangalanan siya, ngunit mukhang isang scam ito, kaya tinanggihan niya ang demonyo, sinabi sa kanya. Para ibigay ito sa susunod na tao. Ang nakamaskara na demonyo ay umalis sa nayon matapos siyang isumpa, at naisip ni Benomaru na ang demonyo ay maaaring naglagay ng sama ng loob sa kanya, ngunit hindi niya maaaring kunin ang pangalan mula sa sinumang hindi mapagkakatiwalaang guro. Si Rimuru ay nambabola at tinanong ang pangalan ng demonyo, ngunit hindi man lang ito naalala ni Benomaru, at si Sui ay lumabas sa mga anino upang sabihin na ito ay Gelmud. Matapos itong pag-isipan, naalala ni Rimuru na si Gelmud ang demonyong nagbigay ng pangalan sa kapatid ni Rigor. Iniisip niya kung gumagala lang ba si Gelmud sa buong mundo para bigyan ng pangalan ang mga halimaw. Pakiramdam niya ay kakaiba itong libangan. Nagbigay si Sui ng ilang mahalagang balita tungkol sa pagtuklas ng mga lizardmen, isa pa sa mas malakas na uri ng hayop na naninirahan sa mga latian na lugar ng kagubatan. Nakita niya silang pumunta sa kalapit na Goblin Village para sa negosasyon, at naramdaman niyang maaaring pumunta rin sila rito. Matapos ang ilang araw ng pagsali sa ilalim niya, ang mga ogre ay naging mahusay na nakatanim sa ganitong sistema sa nayon. Sinasabi ni Shone sa mga dwarves ang proseso ng paggawa ng seda, nang pumasok si Xian, bitbit si Rimuru sa loob ng kanilang pagawaan. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang sekretarya, at pinabayaan siya ni Rimuru na panatilihin ang trabaho. Ngunit maaaring lumikha ito ng lambat sa pagitan ng 2 dilag na parehong gustong gumugol ng maraming oras kasama si Rimuru. Halos inaabot nila siya na parang pizza dough, habang pinapanood ni Garm at ng kanyang mga kapatid na lalaki ang 2 babae na nag-aaway dahil sa isang lalaki na hindi man mula sa parehong species tulad nila. Dinala ni Xian si Rimuru sa dining hall kung saan nakaupo na si Benomaru at ang iba pa. At nang marinig nilang naghanda si Xian ng hapunan para sa kanya, naging sariwa sa kanilang isipan ang ilang mga nakaraang trauma. At tumakas lang si Sui, sinabi na kailangan niyang mag-scout sa mga kalapit na lugar.
Kinuha ni Rimuru ang kanyang anyo ng tao, at nang makitang pawisan si Benimaru, iniisip niya kung hindi siya magaling magluto kahit na mukhang may kakayahan. Habang inilalabas niya ang kanyang ulam, na mukhang galing sa imburnal, napagtanto niyang tama siya. Pinilit ni Shian si Rimuru na magsimulang kumain kaagad, at hindi man lang tumingin si Benimaru sa kanya, habang si Hakoru ay ganap na nabura ang kanyang presensya upang hindi man lang siya makita. At habang kumukuha siya ng isang kutsara, iniisip na hindi siya mamamatay dito. Pinagpapawisan siya at humingi ng tulong kay Alexa, at sinabihan siya nitong ipikit ang kanyang mga mata at itulak ang kutsara sa kanyang kanan kung ayaw niyang mamatay. Ginawa ni Rimuru ang sinabi sa kanya at itinutok ang kutsara sa kanyang kanan, para lamang malaman na inilagay niya ito sa bibig ni Gata, na nagkataong malapit sa kanya. Ang ulam ay kasing kilabot sa hitsura nito, at si Gata ay nasasakal sa sakit, nagiging kulay ube, at nahimatay. At ngayon sinabi ni Rimuru kay Shian na sa susunod na gagawa siya ng pagkain, kailangan niyang matikman ito ni Benimaru at maaprubahan ito, at umaasa siyang mahusay ang trabaho ng pinuno upang hindi na sila magdusa patulad ni Gata. Pagkatapos ay pumunta siya upang suriin si Kajon at ang kanyang apprentice, ngunit abala sila sa pag-uusap tungkol sa kanilang trabaho kaya wala siyang oras upang makisali sa kanilang pag-uusap. Ngunit pagkatapos ay dumating si Rigurd at iniligtas si Rimuru habang sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa isang sugo ng lizardman na dumating upang makita siya. At sumama sa kanya ang mga ogre sa daan. Nang makarating si Rimuru sa lizardmen sa labas ng kanilang village, sinimulan nila ang kanilang military routine at ibinalita ang pagpasok ng kanilang pinuno, isang bata, mapagmataas, marangya, at medyo mapanlinlang na lizardman na nagngangalang Gabiro. Ibinigay niya kung ano sa tingin niya ay isang kahangahangang intro at sinabi na ang goblins ay magkakaroon na ngayon ng karangalan na magtrabaho sa ilalim niya. Inis na inis si Rimuru at mas inis pa sa kanya si Shian at pinisil-pisil siya. Sinabi ni Rigurd na ang kahilingang ito ay masyadong biglaan, ngunit kumilos ng mayabang habang sinasabi niya sa kanila ang tungkol sa banta ng Orc Army na sumalakay sa kagubatan. Sinabi niya na paprotektahan niya ang mga mahihina mula sa kanila. Nakipag-usap si Gabiro sa kanyang mga kawal, at hindi nila akalain na may goblins o mahina sa nayon. Iniisip ni Rimuru na ang pakikipag-alyansa sa isang lizardman ay magiging kapaki-pakinabang sa kanilang dalawa, ngunit ang pagtingin sa kanilang pinuno ay nagsisimula siyang magduda. Ang pagkakaroon ng mga kaibigang tulad niya ay mas masahol pa sa pagkakaroon ng malalakas na kaaway. Ngayon ay binago ni Gabiro ang kanyang diskarte at sinabi na narinig niya ang tungkol sa mga goblins na nagpaamo sa mga malagim na lobo, at gagawin niya silang mga opisyal sa kanyang hukbo. Naiirita na talaga si Shian ngayon, at napangiti si Benimaru habang hinihingi niya ang pahintulot ni Rimuru na patayin ang Hangul na lizardman. Kahit papaano ay pinipigilan siya ni Rimuru na maging marahas at sinabi sa lizardman na siya ang gumawa ng mga lobo sa kanilang mga kakampi. Tumawa si Gabiro, na nagsasabi na ito ay isang nakakatawang biro, at pinatawag ni Rimuru si Ranga upang ipakita sa mayabang na lizardman ang katotohanan. Lumilitaw si Ranga sa kanyang tunay na laki at ginagamit ang kanyang kakayahan sa pananakot upang takutin ang mga lizardman, at tinanong ni Benimaru kung palagi siyang ganoon kalaki. Sumagot si Rimuru na ang tunay na laki ay mas kapaki-pakinabang sa mga kasong tulad nito kapag nananakot sa mayabang, ngunit tila may lakas ng loob si Gabiro pagkatapos ng lahat. Hindi man lang siya kumikibo nang makita si Ranga at medyo magalang na pinupuri ang kanyang magagandang mata at malambot na balahibo. Sinabi niya sa lobo na ito ay isang kahangahangang hayop ngunit nakakalungkot na naloko siya ng slime at ginawang alipin. Sinabi niya na matatalo niya ang masamang slime at palayain ang lobo upang gawin siyang kakampi. Sinimulan siyang pasayahin ng kanyang mga tauhan, at ine-enjoy niya ang kanyang 15 segundong fame habang galit na galit si Ranga na insultuhin ng ilang random lizardman ang kanyang amo. Kakain na sana siya ng karne ng lizardman nang biglang dumating si Gata na naliligalig sa kanilang lugar. Hinakala ni Rimuru at ng iba pa na patay na siya, at casual na sinabi ni Gata sa kanila na syempre buhay siya. Pinag-aaralan siya ni Alexa at sinabi kay Rimuru na para man-neutralize ang epekto ng pagluluto ni Shian, nakuha ng goblin ang kakayahan sa paglaban sa lason, at humanga ang slime dahil kahit siya ay walang lason na panlaban. Si Gata ay na-flatter ngunit wala siyang oras para magyabang habang kinuha siya ni Ranga at inilagay sa harap ni Gabiro, na sinasabi na kung matatalo niya siya, isasaalang-alang niya ang kanyang alok. Si Rimuru ay humanga at iniisip na tama ang ginawa ng lobo.
Kung lumaban siya, ang kawawang lizardman ay mamamatay kaagad. Si Gabiro ay labis na nagtitiwala at tinutuya si Rimuru, na nagsabi kay Gata na ibigay ang lahat. Kung manalo siya, makakakuha siya ng custom-made na armas, at kapag natalo siya, kailangan niyang kainin ang luto ni Shien. Nag-transform si Gata sa Super Saiyan para maiwasan ito. Ang mga mandirigma ay naghahanda sa pakikipaglaban, at sinabi ni Gabiro na ang mga lizardmen ay mga inapo ng mga dragon at hinding-hindi sila matatalo sa mga goblins. Ngunit habang nagsasalita siya, hindi nag-aksaya ng sandali si Gata upang ilunsad ang kanyang sibat sa kanya. Halos hindi naiwasan ni Gabiro ang sibat at ang mga kontra-atake, ngunit si Gata ay wala kahit saan, at habang nagtataka ang lizardman kung saan siya nagpunta, lumabas si Gata mula sa kanyang anino at sinipa ang likod ng kanyang leeg, na nagpatambo sa kanya. Habang binibigyan siya ng iba ng pagtratong nararapat sa isang kampyon, iniisip ni Rimuru na maaaring isang uri ng henyo si Gata. Hindi niya inaasahan na mananalo ang goblins, inaasahan niya na siya ay mabubugbog, at pagkatapos ay tatalunan ng mga ogre at triggered ang mga lizardman. Ngunit tiwala ang lahat na mananalo siya, at nagpa siya si Rimuru na magpanggap na inaasahan din niya ito. Ang mga lizardman ay natigilan mula nang matalo ni Gata ang kanilang pinuno, at sinabi ni Rimuru sa kanila na tutulungan nila silang labanan ang mga orc. Ngunit hindi sila maglilingkod sa ilalim ng sinuman, at habang tumatakbo ang mga lizardman, sinabi nilang babalik sila. Kailangan ding isipin ni Rimuru kung ano ang magiging plano nila ngayon, at tila kailangan niyang gawin ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, nakita niya ang isang hukbo ng 200,000 orc na gumagalaw sa kalapit na ilog, at tinansya niya na malapit na nilang atakihin ang teritoryo ng lizardman. Nagulat si Rimuru sa malaking bilang at tinanong ang kanyang mga kampan kung ano ang maaaring motibo ng mga orc. Sinabi ni Kaja na ang mga orc ay isang mahinang uri ng hayop, at posibleng may ibang tao na humihila ng mga string sa likod ng pagsalakay na ito. Sumang-ayon si Rimuru, na nagsasabi na maaaring mayroong Demon Lord sa likod nito, at ang pangunahing pinaghihinalaan ay ang demonyong nagngangalang Gelmud, na nagkaroon ng isyu sa mga ogre. Siya mismo ang gustong maging Demon Lord para mapalapit siya sa lalaking nagpahirap kay Shazo. Sumagot si Benomaru na kahit na walang Demon Lord na sumusuporta sa mga orc, mayroon silang orc lord na nagkakaisa at namumuno sa kanila. Tanging ang isang maalamat na halimaw lamang ang maaring mamuno sa isang napakalaking army of orcs, ngunit habang sila ay nasa gitna ng talakayan, si Sui ay nakatanggap ng isang ulat mula sa isa sa kanyang mga clone na nagsasabing isang dryad ang gustong makipagkita sa kanya. Bagamat sa una ay hindi pinaplano ni Rimuru na makipagkita sa sinuman, sa sandaling marinig niya ang tungkol sa isang dryad, tumigil siya sa paggamit ng kanyang utak para mag-isip. Nakita niya ang mga dryad na parang mga tree spirits sa maraming laro at comics, at hindi siya nag-aksaya ng kahit isang sandali para imbitahan siya. Isang bulaklak ang umusbong sa gitna ng mesa, at mula doon ay lumabas ang isang magandang dryad na babae na nagngangalang Trainee. 1,000 taong gulang na forest spirit na matagal nang hindi nakilala ang sinumang tao. Medyo magalang din siya at binabati si Rimuru at ang kanyang mga kampan, humihingi ng paumanhin sa biglaang pagbisita. Pumunta siya rito na may kahilingan, gusto niyang talunin ni Rimuru ang Orc Lord. Bumaba siya mula sa mesa, at si Rimuru ay medyo nag-aalanga na tanggapin ang kanyang kahilingan, ngunit pagkatapos ay si Benomaru ay nauna at sinabi sa dryad na siya ay gumagawa ng isang makasariling kahilingan para sa isang ganap na estranghero. Tinanong niya siya kung bakit siya naririto, sinasabi sa kanya na may iba pang mga species na mas malakas kaysa sa mga goblins. Sinabi ni Trainee na alam niya ito at pupunta sana siya sa Ogre Village kung lahat sila ay buhay. Ngunit kahit noon pa man, hindi niya maaaring baliwalain ang pagkakaroon ni Rimuru, na marahil ang pinakamalakas na nilalang sa buong rehiyon ng forest ngayon. Sinabi niya na kung ang paninirahan ng mga dryad ay inaatake ng Orc Lord, wala silang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa kanilang sarili. Kaya naman naparito siya para humingi ng kahilingan sa isang malakas. Sumagot si Rimuru na mayroon lamang silang teorya tungkol sa kapanganakan ng Orc Lord, ngunit alam ng mga dryad ang lahat ng nangyayari sa loob ng kagubatan, at sa gayon ay makumpirma ni Trainee na mayroong isang Orc Lord. Sinabi niya sa kanya na ibibigay niya ang kanyang sagot pagkatapos ng maayos na pagsasaalang-alang sa lahat at pagkuha ng higit pang impormasyon, at walang isyu si Trainee tungkol doon. Ipinagpatuloy ni Rimuru ang pagpupulong at nagtanong kung may nakakaalam kung ano ang maaaring sundan ng mga orc, at may ideya si Shona.
Hiniling niya kay Sui na sabihin sa kanila ang tungkol sa nahanap niya nang imbestigahan niya ang kanilang village at sumagot siya na wala siyang nakitang bangkay doon. Wala ni isang ogre o kahit orc na bangkay ang natagpuan, at iyon ang paraan ng pagpapakain ng mga orc sa kanilang napakalaking army. Hindi maintindihan ni Rimuru kung ano ang ibig nilang sabihin, at sinabi ni Trainee na ito ay ang natatanging kasanayan ng Orc Lord, ang Starve. Ang epekto ng isang kakaibang kasanayan ay umabot sa lahat ng mga orc sa ilalim ng Panginoon, at tulad ng mga balang na nilalamon ang anumang bagay na kanilang nahanap, hindi nila mapapatawad kahit ang kanilang mga nahulog na kasamahan. At higit pa rito, natamo nila ang lakas at kakayahan ng lahat ng kanilang natupok at lumakas ng mas malakas habang kumakain sila. Ang Starved ay katulad ng natatanging kasanayan ni Rimuru, ang Predator, ngunit may side effect ito. Ang mga orc ay palaging nagugutom at hindi kailanman makaramdam ng pagkabusog, at sila ay walang pag-iisip na sumulong na nilalamon ang lahat at sinisira ang buong ecosystem. Napagtanto ni Rimuru na ang mga orc ay hindi naghahanap ng pangingibabaw ngunit para sa kapangyarihan, at ipinahayag niya na ang kanyang nayon ay hindi ligtas. Sa ganitong bilis, mayroon silang mga goblins, grupo ng mga kaijin, at mga lobo, na lahat ay mga pagkain na hindi napigilan ng mga orc na gutom sa kapangyarihan. Sinabi ni Benomaru na ang pinakamalakas na slime sa mundo ay magiging mas kasiya siya sa mga orc kaysa sa ano pa man. Marami pang sasabihin sa kanya si Trainee, sabi niya na mayroong isang demonyo na nagtrabaho sa ilalim ng isang demon lord at tumutulong sa mga orc. At ito ay isang taong kinaiinteresan ni Rimuru at ng kanyang mga kaibigan. Sa palagay niya ay mas matalino at mataktika si Trainee kaysa sa hitsura niya, at ngayon ay muli niyang hiniling na talunin niya ang Orc Lord para sa kanya. Hindi sigurado si Rimuru, at tinanong niya si Alexa kung ano ang tingin niya sa Dryad. Sinabi ni Alexa na ang mga Dryad ay ang mga tagapag-alaga ng kagubatan at kilalang nagpapasa ng divine judgment sa mga kontrabida. Kaya't mapagkakatiwalaan si Trainee habang iniisip niya ang tungkol sa pakikipaglaban sa 200,000 orcs. Bigla siyang niyakap ni Xian at sinabing siyempre lalaban siya, at walang Orc Lord ang makakapantay sa kanilang amo. Medyo naiinis si Rimuru pero ganoon din ang iniisip niya. Ipinahayag niya na lalaban sila sa mga orc, at lahat ng mga underlang na iyon ay handang sumama sa kanya. Pero after acting so cool, nakaramdam siya ng kaba sa pag-iisip kung ano ang mangyayari kapag natalo sila. Iminungkahi niya na makipag-alyansa sila sa mga lizardman, ngunit ang kanilang pinuno ay mukhang isang mahina na hindi sila umasa sa kanya. Gusto niyang makipag-usap sa isang taong mas responsable, at hiniling ni Sui ang kanyang pahintulot na makipag-usap sa hepe ng lizardman sa ngalan niya. Nang makita si Sui ang gwapong lalaki na sobrang kumpiyansa, may pagdududa si Rimuru kung aling kasarian ang gusto niya. Ngunit pagkatapos ay pinatahimik niya ang kanyang damdamin at inutusan si Sui na ipagpatuloy ang kanyang plano. Ang labanan ay magaganap sa marshlands, at napakahalaga na makatanggap ng tulong mula sa mga lizardman kung sila ay nakikipaglaban sa kanilang teritoryo. At sa pag-alis ni Sui, umaasa si Rimuru na ang hepe ng lizardman ay hindi isang mahina. Sa kabutihang palad, ang pinuno ng lizardman ay isang mapagmataas, matalino, at charismatic na pinuno na ama ni Gabiro. Kasama niya ang kanyang anak na babae, na siya ring kapitan ng mga Royal Guard. Nang si Sui ay nanghimasok sa kanilang ari-arian, ngunit dahil siya ay napakalakas para sa kanila na hawakan at dumating ng payapa, magalang na pinahintulutan siya ng pinuno na sabihin ang mensaheng kanyang dinadala. Sinabi ni Sui sa hepe ng lizard ang tungkol sa kanyang amo, si Rimuru Tempest, at kung paano niya papatayin ang Orc Lord sa personal na kahilingan ng Dryad. At para doon, gusto niyang makipag-alyansa sa mga lizardman. Habang sineseryoso siya ng hepe, ang isa sa mga gwardya ay mayabang na iniinsulto si Rimuru, at handang pugutan siya ng ulo ni Sui. Ngunit humingi ng paumanhin ang pinuno at hinayaan niyang mabuhay ang kanyang kawal. Alam niya na ang isang tao na maaaring magpangalan sa isang ogre at magdulot sa kanya ng evolve ay hindi ordinaryong nilalang, at sa gayon ay sumang-ayon na bumuo ng isang alyansa pagkatapos ng personal na pakikipagkita kay Rimuru. Sinabi ni Sui na ito ay mabuti, at sinabi niya sa punong lizardman na magkikita sila dito sa loob ng isang linggo at hilingin sa kanya na huwag atakihin ang mga orc. Naiintindihan ng pinuno at inilagay ang kanyang pananampalataya kay Rimuru nang hindi siya kilala. Ngunit natigil ang kanyang plano nang makauwi si Gabiro matapos himukin ng isang demonyo na nagngangalang Laplas na kunin ang posisyon ng pinuno mula sa kanyang ama.
At dahil talagang mapanlin lang, ginawa iyon ni Gabiro, ipinaaresto ang kanyang ama at kapatid na babae at nagpas siyang makipagdigma laban sa mga orc bilang pinuno ng mga lizardman. Ngunit ang problema ay wala siyang ideya tungkol sa tunay na katakutan ng kapangyarihan ng Orc Lord. Sumakay si Rimuru at ang kanyang koponan sa Marshlands upang tulungan ang mga lizardman sa digmaan laban sa mga orc. Kabilang sa kanyang mga kasama ay sina Benomaru, Hakoru, Shion, Sui, at Ranga, gayon din ang mga mangangabayo na may Gote bilang kanilang kapitan. Iniwan nila si Rigurd at iba pa sa nayon para tumakas sakaling matalo sila. Habang sila ay nakasakay, ipinaalam ni Sui kay Rimuru na nakita niya ang kapitan ng mga gwardya ng Lizardman Chief na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga orc. At humihingi siya ng mga tagubilin. Tinanong siya ni Rimuru kung maaari siyang manalo, at si Sui ay walang pagdududa sa kanyang kakayahan, kaya't siya ay nagpatuloy. Sinabi ni Rimuru sa kanyang mga kapwa sakay na sasama sila kay Sui sa labanan, ngunit sa oras na makarating sila sa site, lahat ng mga orc ay patay na, at inaalagaan niya ang mga babaeng lizardman. Siya ay malubhang nasugatan, ngunit pinagaling siya ni Rimuru gamit ang kanyang mga magic potion at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili. Sa sandaling marinig niya ang kanyang pangalan, yumuko ang batang babae sa harap niya, nagmamakaawa na iligtas ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na si Gabiro. Ipinaliwanag niya na si Gabiro ay nagsagawa ng rebellion, kinuha ang throne of the chief, at ngayon ay nakikipaglaban sa isang todo gyera laban sa mga orc. Ngunit hindi niya alam ang tungkol sa tunay na kapangyarihan ng Orc Lord. Humingi siya ng tulong kay Rimuru, at si Shion ang unang lumapit sa kanya, sinabi na dahil nakilala niya kung gaano kahusay ang kanilang amo, tiyak na may potensyal siya. At bago magkaroon ng pagkakataon si Rimuru na magsabi ng anuman, tinanggap na niya ang kahilingan sa trabaho para sa kanya, tulad ng gagawin ng isang sekretarya. Kinikilala niya ang anak na babae ng pinuno bilang kanyang opisyal na kinatawan at nakipag-alyansa sa kanya sa mismong lugar. Inutusan ni Rimuru si Sui na iligtas ang hepe ng Lizardman, at tila may mas maraming kakayahan si Sui na maaaring magselos kay Rimuru. Sa pamamagitan nito, sumakay si Rimuru kasama ang iba pa niyang mga sundalo sa larangan ng digmaan kung saan si Gabiro ay naging isang nakakagulat na mahusay na pinuno. Gumagamit siya ng diskarte sa pakikidigmang gerilya kung saan sinasamantala ng mga lizardman ang kanilang superior na mobility sa marshlands at tinambangan ang mga orc. Ngunit habang inutusan niya ang kanyang mga sundalo na bumalik, si Gabiro ay natakot nang makitang kinakain ng mga orc ang kanilang mga patay na kasamahan. Iyon ay nagpapataas ng kanilang lakas, at sa lalong madaling panahon ay nagawa nilang hilahin ang mga lizardman at ubusin din siya. Inutusan ni Gabiro ang kanyang mga tauhan na agad na umatras, ngunit napapalibutan sila sa lahat ng panig ng mga orc. Ang mga orc ay talagang mabilis na gumagalaw ngayon, at pagkatapos ay napansin niya na sila ay may web na mga paa at kaliskis tulad ng mga lizardman. Ang iba pang mga sundalo ng lizardman ay nagulat na ang pagbabagong ito ay nangyari pagkatapos nilang kainin ang lizardman na sundalo, at ngayon ay naiintindihan na ni Gabiro ang mahirap na sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Ngunit tulad ng isang mahusay na komandante, pinangangasiwaan niya ang kanyang hukbo at sinabihan silang panatilihin ang isang malapit na pormasayon habang pinapanatili ang mga goblins na nakipag-alyansa sa kanila sa gitna. Inamin niya ang kumpiyansa ng kanyang mga sundalo kahit papalapit na ang nagbabantang grupo ng mga orc, ngunit pagkatapos ay tumigil silang lahat, at isang malaking armored orc na may nakakatakot na aura ang humakbang sa harapan nila. Iniisip ni Gabiro na siya ang Orc Lord, at hinahamon niya siya sa isang tunggalian, ngunit ang sagot ng orc na siya ay isa lamang Orc General at mas mababa sa Orc Lord sa mga tuntunin ng lakas. Ngayon ay kinakabahan ang punong lizardman habang iniisip kung anong uri ng halimaw ang Orc Lord, ngunit ipinagmamalaki pa rin niya ang alok na harapin ang general. Siya ay mas mahina kaysa sa Orc General ngunit nagawa pa ring lumaban ng maayos sa tulong ng trident ng kanyang ama, ang Vortex Spear. Ngunit ang mga orc ay may mas nakakatakot na kakayahan kaysa sa kanya, at si Gabiro ay halos hindi nakaiwas sa kanyang pag-atake, ang kanyang mga tauhan ay nagpapasaya sa kanya. Lumaban si Gabiro ng may kakilakilabot na intensity, na nagawang sorpresahin ang Orc General ngunit nabigo pa rin na makatanggap ng isang tiyak na atake. Ngayon ay nawala na ang lahat ng kanyang lakas, at habang siya ay nasa lupa, ang Orc General ay bumagsak upang patayin siya. Ngunit ang buhay ni Gabiro ay iniligtas ni Gata, na dumating at humadlang sa pag-atake ng orc.
Iniisip ni Gabiro na si Gata talaga ang pinuno ng Goblin Village dahil hindi pa rin niya matanggap na natalo siya sa isang ordinaryong goblins. Iniisip ni Gata na nabaliw na ang Lizardman, ngunit may mas mahalagang bagay na dapat harapin ngayon. Nandito sila ni Ranga para tulungan ang mga Lizardman na lumaban sa mga orc sa utos ni Rimuru. Ang Orc General ay mayabang at sinabi sa kanila na kung haad lang sila sa kanyang daraanan, bubugbugin niya sila. Ngunit bago pa man niya makumplito ang kanyang pangungusap, ang mga higanteng pagsabog ng Black Flame ay umalangaw-ngaw sa larangan ng digmaan at natalo ang libu-libong orc ng sabay-sabay. Iyon ang ginawa ni Benimaru, naghihiganti siya sa mga orc para sa pagsira sa kanyang village, at pinapanood lang ni Rimuru ang kanyang mga underlang na lumilikha ng kalituhan mula sa langit at namangha sa kapangyarihan na mayroon sila. Salamat sa kanya, iniisip ng Orc General na kahit sino pa ang dumating para tulungan ang mga Lizardman, hindi sila kalaban ng mga Orc. Nagkamali ang general ng Orc na insultuhin si Rimuru, at nagpa siya si Ranga na ipakita sa mga Orc ang kanyang tunay na kapangyarihan. Pinakawalan niya ang kanyang malawak na pag-atake, isang malakas na bagyo na tinatawag na Death Storm, na nagpapakita kung bakit siya ay isang Tempest Wolf. Ang mga itim na buhawi ay kumukuha at naghahadyas ng mga orc sa kanilang pagkamatay, at ang Orc General ay naging alikabok na may isang tama ng Black Lightning. Pagkatapos Ranga evolve sa isang Tempest Star Wolf at nakakakuha ng karagdagang sungay. Tinutuya niya ang mga orc na ito ang kapangyarihan ng kanyang amo kapag naglakas loob silang kutsain siya, ngunit alikabok at abo lamang ang nasa harapan niya. Sa iba pang mga lokasyon sa larangan ng digmaan, si Benimaru ay nag-spam ng mga higanteng pag-atake na parabang mayroon siyang walang limitasyong mahika, at si Hakoru ay humahampas sa mga sangkawan ng mga orc na parang tinatabas niya ang kanyang damuhan tuwing Sabado ng umaga. Sa isang indayog lamang ng kanyang espada, lumikha si Shian ng maliit na kanyan sa larangan ng digmaan at masayang kumaway kay Rimuru, umaasang magustuhan niya ito. Naisip ni Rimuru na ang pagkakaroon nila sa tabi niya ay isang malaking kalamangan, at iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Sui. Nakumpleto na rin ni Sui ang kanyang misyon na iligtas ang hepe ng Lizardman at patayin ang lahat ng orc sa kanyang paraan, at sa paraan ng kanyang ginagawa ay nalaglag ang panga ng bawat Lizardman. Binyantaan pa niya ang lalaki sa likod ng mga orc na nanonood sa kanya sa pamamagitan ng bowl ang kristal. Na pagkatapos ng mga orc, siya na ang susunod. Ngayong napatay na ang karamihan sa mga orc, lumabas ang isang panghuling boss, at nakilala siya ni Rimuru mula sa malayo. Ang Orc Lord ay kasing laki ng mga general, at ang kanyang catchphrase ay, "Nagugutom ako." Isinuot ni Rimuru ang kanyang magic suppressing mask, nanumpa siyang tatapusin ng mabilis ang Orc Lord. Ngunit habang naghahanda siyang bumaba, nakarinig siya ng isang missile na paparating sa kanya at naiwasan niya ito. Ito ay hindi isang misil, ito ay isang tao, ang demonyong si Gelmud na nakasuot ng maskara ng doktor. Nagalit siya kay Rimuru, tinanong siya at ang kanyang mga kampan kung paano nila pananggahasan na guluhin ang kanyang mga plano at pigilan ang pagsilang ng isang bagong Demon Lord na makokontrol niya. Ginugol niya ang lahat ng oras na ito sa paggala sa kagubatan, pagbibigay ng mga pangalan sa lahat ng uri ng mga halimaw at paghahasik ng mga binhi ng pagiging isang Demon Lord sa kanila upang magawa niya ang pinakahuling nilalang. Galit na galit ang mga ogre na ito ang dahilan kung bakit nilapitan sila ni Gelmud at kalaunan ay sinira ang kanilang nayon. Ngunit bago nila siya harapin, bulalas ni Gabiro nang makita ang lalaking nagpangalan sa kanya. Wala siyang alam at sa tingin niya ay nandito si Gelmud para tulungan sila. Ngunit nang tawagin siya ng demonyo na mahina at sinabihan siyang kainin na ng Orc Lord, naiwan siyang tulale. Inutusan ni Gelmud ang Orc Lord na ihinto ang pag-aaksaya ng oras at kainin ang lahat. Ngunit ang Orc Lord ay curious tungkol sa kabuuan ng pag-evolve sa isang Demon Lord. Ipinaliwanag sa kanya ni Gelmud na ang Orc Lord ay magiging isang Orc disaster pagkatapos maging isang Demon Lord at mamamahala sa kagubatan. Iyon ang gusto nila ng kanyang amo, at kahit sinabihan si Gelmud na huwag makialam sa laban, sa palagay niya ay wala siyang pagpipilian at inatake si Gabiro, na nakaligtas dahil ang kanyang mga tapat na sundalo ay nagtatanggol sa kanya mula sa pag-atake. Ang Lizardman ay nagsimulang umiyak sa sakripisyo ng kanyang mga kaibigan, at inatake siya ni Gelmud ng mas malakas na pag-atake, na sinasabi sa kanya na maging pagkain para sa Orc Lord at maging matulungin paminsan-minsan. Ngunit si Rimuru ay nakatayo sa harap ni Gabiro at kinain ang pag-atake gamit ang kanyang kakayahan ng Predator. Pagkatapos ay tinutuya niya ang nakamaskara na demonyo, na sinasabing hindi niya kayang pumatay ng insekto sa pag-ataking iyon.
Sa wakas ay napagtanto ni Gabiro na siya ang dakila at mabait na slime ruler ng mga goblins at tumatanggap ng healing potions upang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, nagpa siya si Rimuru na harapin si Gelmud at itali siya sa mga sinulid na bakal. Ang kanyang opinyon kay Gabiro ay bumuti, at sinaktan niya ang demonyo ng ilang beses din sa ngalan niya. Tinawag ni Gelmud ang kanyang sarili na superior demon, ngunit pagkatapos ng ilang hit, binago niya ang kanyang mapagmataas na tono at sinimulang banta si Rimuru na hindi ito kukonsintihin ng kanyang amo. Naalala ni Rimuru na hilingin sa kanya na sabihin sa kanya ang pangalan ng kanyang amo para matalo din siya nito. Walang tugon si Gelmud dito at tumakbo sa Orc Lord para humingi ng tulong. Tinawag niya siya sa kanyang pangalan, Guild, at sinabihan siyang tulungan siya. Naaalala ng Orc Lord ang sandaling pinangalanan siya ni Gelmud, at dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad habang si Gelmud ay natutuwa sa pag-aakalang ngayon ang Orc Lord ang gagawa ng pakikipaglaban. Ngunit sa halip na iyon, pinapatay at kinakain siya ng Orc Lord para mabusog ang kanyang gutom. Mukhang magtatagumpay ang plano ni Gelmud, dahil pagkatapos siyang kainin, si Guild ay nag-transform sa isang Demon Lord tulad ng gusto niya. Si Guild ay naging Demon Lord Orc Disaster, at ngayon ay hindi maaaring maupo at manood si Rimuru. Kailangan niyang patayin ang Orc bago talaga siya magdala ng sakuna sa kagubatan. Ngunit bago siya makatikim ng labanan, inatake ng mga ogres ang Orc Disaster upang ayusin ang kanilang score. Unang umatake si Xian, at isa lang siyang pang-aakit para kay Hakoru na kunin ang ulo ng Orc Disaster. Ngunit kahit na iyon ay hindi sapat upang ibagsak siya habang ikinakabit niya ang kanyang ulo gamit ang ilang mucus-like fluid at healing power. Hindi pa sila sumuko, at kinulong ni Sui si Guild sa isang bilangguan ng mga sinulid habang ginagamit ni Benomaru ang kanyang Hellfire para talunin ito. At para tapusin ang mga bagay-bagay, ginamit ni Ranga ang kanyang Black Lightning attack at nauubusan ng magic iyon. Ngunit tila kahit na matapos ang lahat ng malalakas na suntok na iyon, bahagyang nasugatan si Guild dahil nagulat si Rimuru at ang kanyang mga nasasakupan dito. Nasaksihan nila ang isa sa mga general ni Guild na nag-aalok ng kanyang katawan sa kanya, at kinain niya ito upang makakuha ng higit na lakas at gumaling mula sa mga paso na nakuha niya. Hindi pa rin siya busog at ginamit niya ang atake na nakuha niya matapos ubusin si Gelmud para patayin ang lahat ng nasa paningin niya. Ngunit sinisip-sip ni Rimuru ang mga pag-atake nito, at pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na ipaubaya sa kanya ang laban ngayon. Kahit na pagkatapos sabihin na siya ay aasa sa ibang tao upang labanan ang kanyang labanan, sinabi niya kay Alexa na talunin si Guild, at siya ang pumalit sa kanyang katawan, na nagpasimula ng auto battle mode. Kaya, si Alexa ay katulad din ni Jarvis ng Iron Man, at tila mas may kakayahan siyang lumaban kaysa kay Rimuru habang iniiwasan niya ang mga pag-atake ng Orc Disaster at nasugatan siya gamit ang Black Flame kaya hindi na siya muling nabuhay. Napansin ito ni Guild, at pinunit niya ang sariling braso upang muling buuin mula sa kanyang balikat. Si Guild ay nasa opens iba ngayon at inaatake si Rimuru mula sa lahat ng panig. Salamat kay Alexa, madali niyang nilalamon ang mga atake niya. Ina-activate ni Rimuru ang kasanayang flare circle na nakuha niya mula sa Ifrit at nakagawa ng kaunting pinsala sa Guild ngunit mabilis niyang natamo ang kaligtasan sa mga pag-atake ng apoy. Sinabi ni Rimuru kay Alexa na papalitan niya ang laban ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Guild na siya ay maswerteng kung siya ay masunog hanggang sa mamatay dahil ngayon ay haharapin niya ang isang mas kakilakilabot na kamatayan. Sinabi niya na kinilala niya ang Orc Disaster bilang isang kaaway at sineseryoso siya ngayon. Tumawa si Guild na sinasabi na wala siyang magagawa at kakainin siya ngayon, ngunit sinabi sa kanya ni Rimuru na uubusin niya ang orc bago ito magkaroon ng pagkakataon na ubusin siya. Inihayag niya ang kanyang tunay na kalikasan bilang isang slime at tinakpan ang katawan ni Guild na sinasabi sa kanya na hindi lamang siya ang may matinding gutom. Sumasali sila sa isang paligsahan sa pagkain para sa unang makakain ng kanyang kalaban ang mananalo, at sa lalong madaling panahon ito ay naging labanan sa pagitan ng predator skill ni Rimuru at ng mga kakayahan sa pagpapagaling ng orc. Ang lahat ay nanonood habang si Guild ay nakikipagpunyagi laban kay Rimuru, at habang siya ay nilalamon, makikita ni Rimuru ang kanyang mga alaala sa mga pangyayari na humantong sa orc dito. Bago pinangalanan, si Guild ang pinuno ng isang orc tribe. Isang matinding tagtuyot sa kanyang rehiyon at nagugutom na mga bata ang nagbunsod sa kanya na isakripisyo ang kanyang mga paa para sa kanila, upang mapalago niya ang mga ito muli.
Kahit na ang kanyang panganay na anak ay humiling na itigil na niya ang pananakit sa kanyang sarili, sinabi ng orc leader na palagi niyang ibabalik ang mga bahaging nawala sa kanya, ngunit ang mga anak na kasisilang pa lamang ay hindi dapat hayaang mamatay. Pagkatapos ay umalis siya patungo sa dakilang kagubatan ng Jura upang bumili ng anumang makakain niya para sa kanyang mga nagugutom na tao, ngunit siya ay nagutom sa daan patungo sa kagubatan, at nang siya ay mawalan ng malay, nilapitan siya ni Gelmud, na nag-aalok sa kanya ng pangalan at pagkain. Sa kabila ng panganib, kinuha niya ang tulong ni Gelmud, at ngayon ay sinabi niya kay Rimuru na kahit na ano, hindi siya maaaring kainin para sa kapakanan ng kanyang sariling species. Ngunit sinabi sa kanya ni Rimuru na huwag mag-alala, lalamunan niya ang kanyang kasalanan at ang kanyang mga tao. Naubos na ni Rimuru si Guild, at bago siya maging kawalan, ipinakita niya sa orc ang isang vision ng isang lupain ng sagana sa tawa ng mga bata na naririnig sa malayo. Napaluhod si Guild at umiiyak habang pinasasalamatan niya si Rimuru sa pagkain ng kanyang mga kasalanan at sa wakas ay nasiyahan siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Alexa na ang lahat ng mga palatandaan ng guild ay nawala, at inilabas ni Rimuru ang kanyang higanteng slime form upang maging isang tao muli. Kung paanong kinain ng orc disaster ang epekto ng kakaibang kasanayan na nagpagutom sa kanyang mga tao, sila ay naglalaho, at sila ay naging mga normal na orc muli at huminto sa kanilang pagsalakay. Lahat ay nagpupuri para kay Rimuru, at maging ang mga orc ay natutuwa na ang kanilang hari ay napalaya mula sa kanyang sumpa. Ngayong natalo na nila ang karaniwang kaaway at nasiyahan ang kondisyon ng kanilang kontrata, sinabi ni Rimuru sa mga ogres na malaya silang pumili ng sarili nilang landas ngayon. Ngunit naging mahal nila ang kanilang Panginoon at sinabi sa kanya na maglilingkod sila sa kanya hanggang sa kanilang kamatayan, at ito ang magiging pinakamalaking karangalan sa kanilang buhay.